Nga pala, sumulat ako kay Ama ilang araw na ang nakalipas, tungkol sa pagkansela ng kasunduan sa kasal. Sumagot ba siya? Binibini ay tumatangging kanselahin ang kasunduan sa kasal. Nais ka ngayong makita ng batang duke ng Martel. Siya pa rin ay isang dalaga mula sa mabuting pamilya. Paano siya magiging sobrang magarbo? Ito ay hindi desente. Sobrang nagrereklamo si Julian. Namumuhay ba ako sa iyong gastos? Aking matamis, itigil mo ang iyong pagiging maislan. 3 taon kitang hinintay. Iniingatan ko ang pwesto ng lehitimong asawa para sa'yo. Kukuha ako ng kerida para magkaroon ng mga tagapagmana. Ano ang iyong ikinagagalit? Gaanong kadesperado na kumuha ng kerida para magkaroon ng mga tagapagmana? Sa tingin mo ba hindi ka aabot ng 21 taon? Ang mga inapo ng general ay talagang bastos. Sa paglakas ng loob na sabihin ang ganyang bagay, sa loob ng 3 buwan, ito na ang araw ng ating kasal. Sa pagkakataong ito, ang ikatlong prinsipe at ang paboritong imperial ay dadalo rin sa seremonya. Kailangan mong kumilos ng maayos. Huwag mong mapahiya ang ating pamilya ng Martel. Walang hiya. Binibini, kaninang umaga, isang mensaheng pasalita ang dumating mula sa hangganan. Nalaman ni Mahal na Ginoo, ang mga kilos ng batang duke ng Martel, at siya ay nagnitngit. Sinabi niya na maaari mong kanselahin ng direkta ang kasunduan sa kasal. Kung ang pamilya ng Martel ay magdulot sa iyo ng problema, ang hukbo ng Valois ay nasa iyong buong paggamit. Sa pinakamasama, gugubugin namin ang bahay ng mga Martel. Iyan nga ang estilo ni Ama. Binibini. Ginagamit niya ang paboritong imperial, at ang ikatlong prinsipe para magbigay ng pressure sa iyo. Maaari pa ba nating kanselahin ang kasal na ito? Kanselahin. Kailangan itong kanselahin kahit ano pa ang mangyari. Para sa pagkansela ng kasunduan sa kasal. Kailangan nating maghanap ng ibang paraan. Elisa, sabihin mo sa akin bakit ang isang babae ay dapat nakagapos sa mga patakaran ng pagsunod ng kababaihan? Binibini. Mula pa noong piging ng tag-init 3 taon na ang nakalipas. Pagkatapos na ang iyong ina ay napatay ng mga maninikop, nagkaroon ka ng mataas na lagnat sa loob ng kalahating buwan. At pagkakagising mo, bahagyang nagbago ang iyong ugali. Ngayon. Binibini, huwag kang mag-alala. Kapag bumalik si Mahal na Ginoo, tiyak na papanig siya sa iyo. Kung si Julian de Martel ay maaaring magkaroon ng kerida, kaya ko rin. Bakit hindi dumarating ang mga dagdag na puwersa ni Kamahalen? Sa isang sandali, ang prinsipe ng korona ay makakapagbigay na ng kanyang panata. Tagapagbigay pabor. Ang iyong mga ugnayan sa mundo ay hindi pa napuputol. Hindi angkop na bigkasan ng iyong mga panata. Maestro, ang aking desisyon ay nagawa na. Hindi mo na kailangang ipilit. Binatang Ginoo, kung nais mong iwan ang makamundong mundo, bakit hindi mo muna ako tulungan na malampasan ang pagsubok na ito? Ano ang iyong masasabi? Ang Budha ay nagliligtas lamang ng mga nakatakda. Binata, dahil ganito tayo pinagtagpo ng tadhana. Bakit hindi mo muna ako iligtas? Kapag naputol na ang aking mga ugnayan sa mundo, hindi pa huli ang lahat para sumali ka sa buhay monghe. Ano ang gusto mong gawin? Gawin ano? Ayaw ng pamilya Martel na putulin ang kasunduan. Kung gayon, gagawin ko silang magmakaawa para maputol ko ito. Kumuha lang ng kasintahan, hindi ba? Sino ang hindi marunong gumawa niyan? Abot. May problema ako. Sa 50 gintong barya para sa templo, maaari ko bang hiramin ang batang monghing ito? Mapagkawang gawa. Ang matandang mongheng ito ay hindi nakikialam sa mga makamundong bagay. Napakaganda. Mga gwardya, talian ninyo ang gwapo at dalisay na monghe. Gusto ko siya. Bilang aking kasintahan. Kawalang katuturan. Ano ang ipinakain mo sa akin?
Kinuha mo ang lihim na elixir ng aming pamilya ng Valois. Higit sa lahat, huwag mong gamitin ang iyong panloob na enerhiya. Kung hindi, makakaranas ka ng masamang epekto. Naku, alam ko. Gusto mong maging monghe. Dapat mayroon kang pusong mapagkawanggawa. Gawan mo ako ng pabor. Tulungan mo akong malampasan ang pagsubok na ito. Okay. Mamaya, maaari mong piliin ang mga lupain at ari-arian na gusto mo. Gagawa pa ako ng lugar para sa iyo. Ng pagmumuni-muni na mas malaki pa kaysa sa monasteryo ng Valclair. Kawalang katuturan. Tumigil ka na. Magkukunwari akong walang nangyari. Hindi maaari. Kung papayagan kitang umalis, saan pa ako makakahanap ng ganito kasimpleng kasintahan? Ikaw. Bakit kayo walang silbi? Oh, kamahalan. Hindi ninyo kami maaaring sisihin. Kung bibigkasan ninyo ang inyong panata, mapuputol ang aming mga ulo. Hindi kailangang magulat ng ganyan. Ang matalo ng mga gwardiya ng aming tirahan ng Duke ng Valois ay hindi kahihiyan. Ang isang tulad mo, napakabata at gustong maging monghe. Tiyak na. Tumakas ka, hindi ba? Hula ko. Ang iyong mga tauhan. Sabik na siguro na. Dalhin ka ngayon. Maestro. Talaga bang mananatili ka lang bang nakatunganga? Nakasaad na ang lahat. Walang magagawa ang tao. Huwag mo nang tingnan ang abot. Kung alam mo lang ang mga kaugalian ng mundo, maiintindihan mo. Ang isang binata na tulad mo na may ganitong tindig at napakagandang hitsura at walang tagapagmana. Kung papayagan ka lang ng abot na bigkasin ang iyong panata ng basta-basta, pababayaan ba siya ng iyong pamilya? Kung gayon, lahat ng pagsubok na ibinigay niyo sa akin ay fake rin. Huwag mo nang isipin ang lahat ng iyan. Sumama ka ng maayos sa akin sa aking tirahan at maging kasintahan ko muna pansamantala. Nangangako ako na pagkatapos niyan, magagawa mo ang gusto mo. Gusto mong maging monghe. Magagawa mo. Lahat ay sasagutin ng aming tirahan ng Duke ng Valois. Itigil ang iyong mga mapagmataas na salita. Sa anumang paraan dahil pinili kita, mas mabuti pang aminin mo ang iyong pagkatalo. Elisa, ayusin mo ang iyong mga gamit. Uwi na tayo bukas. Ako si Adeline de Valois. Kung ayaw mong sabihin ang pangalan mo, pwede mo rin ibigay ang palayaw mo, o kaya naman. Gusto mo bang tawagin kitang aking munting kayamanan? Sino ang nagpahintulot sa iyo na tawagin ako ng ganyan? Kaya pala sa kabisera, may isang binata na napakahiya. Huwag kang mag-alala. Hindi kita pipilitin, hindi ka husgahan, at hindi kita pipiliting sumama. Ituring mo itong pagbabago ng lugar para sa iyong espiritual na pagretiro. Mayroon din akong silid-aklatan sa bahay. Maraming libro tungkol sa espiritualidad. Hindi ka naman malulugi. Talaga bang maraming libro tungkol sa espiritualidad? Pumunta ka sa bahay, makikita mo. Ingat! Anong pakiramdam ito? Bakit ang bilis ng tibok ng puso ko? Ikaw. Binibini. Ang kerida ng batang duke ng Martel kasama ang kanyang anak ay pinahinto ang karwahe. Umiiyak siya at humihiling na makita ka. Tamang-tama ang kanyang pagdating. Binabati ko si Binibining de Valois. Nakiusap ako kay Binibining de Valois. Nabigyan kami, ako at ang aking anak, ng pagkakataong mabuhay. Sa ilalim ng nakakapasong init na ito, bakit ka nakaluhod dito? Adeline de Valois. Kahit ipinanganak ka sa tahanan ng Duke ng Valois, ang pinakamarangal sa mga lehitimong anak na babae, ano pa ang silbi? Hindi mo pa rin alam kung paano pasayahin ang mga lalaki. Hindi mo ako malalampasan. Binibining de Valois. Lubos kang pinahahalagahan ng batang Duke ng Martel. Kahapon, sinabi niya sa akin, na kapag napasama ka na sa pamilya, ipagkakatiwala niya sa iyo ang pagpapalaki sa dalawang bata. Siyempre, sumasang-ayon ako. Si Leo ay mahigit 2 taon na. Ipinagkakatiwala ko siya sa iyo. Napakakalmado ko. Gayunpaman. Si Hugo ay 1 buwan pa lamang. Napak-fragile niya. Natatakot ako para sa kanya. Ang malanding ito ay gumagawa ng ganitong palabas para makuha ang kustodya ng mga bata. Anong biro? Kailangan kong sabihin na para sa pagpapanatili ng isang kerida, mas malaki ang aking paghusga.
Ang lehitimong anak na babae ng pamilya ng Valois, na ipinagkasundo mula pagkabata sa pamilya ng Martel. Dinukot niya ako para lang inisin si Julien. Talagang nakakaawa. Sino ang nakakaawa ang sabi mo? Baka naman ikaw ang uri ng lalaki na madaling malinlang ng babaeng nagkukunwaring mahina. Isang hangal na lalaki. Ano? Maghintay ka muna. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung ano ang pagtataksil ng isang peking inosente. Oh, bilisan mo, tulong. Ang mga bata ay inosente. Hawakan mo ang payong para sa anak ng batang duke ng Martel. Binibining Sophie. Kahit ano pa ang plano ng mga matatanda, hindi natin dapat gamitin ang batang ito sa duyan bilang piyesa sa inyong laro. Binibining Sophie. Binibining de Valois. Anong laro? Hindi ko maintindihan. Noong panahong iyon, nagpakita ng kapabayaan ang iyong pamilya, na nagpahintulot sa mga masasamang loob na makapasok sa summer banquet. Nawala ko ang aking ina at hipag sa isang araw lamang. Kung hindi ako nagkaroon ng sagabal, malamang ay namatay din ako. Aking mga kaawa-awang pamangkin, napakabata pa, ay nakaranas ng kalungkutan sa pagkawala ng kanilang ina. Ang kanilang ama ay malayo pa nagtatanggol sa bansa sa hangganan. Sila ay mayroon lamang ako, ang kanilang tiya, upang bantayan sila, upang ipagluksa ang kanilang ina. Nagpalaki ako ng mga bata sa loob ng 3 taon. Hindi ko kayang makita ang mga inosenteng nagdurusa. Kung hindi para makipagkumpetensya para sa pabor. Seryoso. Anong pusong bato ang kailangan? Upang manatili sa ilalim ng ganitong araw, isang sanggol sa mga bisig, para lamang harangan ang aking karwahe. Ako. Totoo. Ano ang kahabag-habag sa babaeng ito? Ang kanyang ama ang siyang noong panahong iyon dahil sa kapabayaan ay naging sanhi ng pagkamatay ng mga babae sa pamilya de Valois. Oo. Kung iisipin mabuti, ang babaeng ito ay anak ng isang tiwaling opisyal, isang kondenadong alipin na ipinadala sa distrito ng kasiyahan. Hindi iyan. Hindi iyan. Hindi. Dapat magalit ang malanding ito. Dapat siyang sumigaw. Bakit hindi siya sumusunod sa mga patakaran ng laro? Binibining Sophie. Ano man ang iyong mga hinaing, hindi mo dapat gamitin ang isang sanggol upang gumawa ng ganitong komedya. Ang iyong mga intensyon lamang ay karapat-dapat sa kamatayan. Ngayon, sinasamantala mo ang katotohanan na ang aking ama at kapatid ay malayo sa hangganan upang takutin ako. Ako, isang mahinang babae na nag-iisa lamang na sumusuporta sa mga usapin ng pamilya. Binibini. Ang duke at ang batang duke ay nasa digmaan pa. Kung malaman ng duke na pinrotektahan niya ang teritoryo, ngunit hindi niya naprotektahan ang kanyang nag-iisang anak, anong sakit yun? Ang Duke de Valois at ang kanyang anak ay parehong nasa hangganan upang ipagtanggol ang bansa. Kung ang kanyang ama at kapatid ay hindi wala at walang sinuman ang makakapagtanggol sa kanya, bakit niya kailangan akong kunin bilang kasintahan? Nasira ang kanyang sariling reputasyon. Malandi. Wala siyang kahihiyan bilang isang kerida, at gusto pa niyang linlangin tayo. Bugbugin hanggang mamatay ang walang hiya. Ang pamilya de Valois ay nagtatanggol sa bansa. Tuturuan ko kayo kung paano manakot ang marangal na binibini ng pamilya de Valois. Huwag ninyo akong hawakan. Ako ay pag-aari ng batang Duke de Martel. Bugbugin siya hanggang mamatay. Hindi. Tumigil. Huwag na kayong maghagis pa. Adeline de Valois, ano ang ginagawa mo? Lumabas ka dito. Huwag kang magpanik at huwag kang magsasalita. Umupo ka lang ng maayos. Hindi ko hahayaang mapahamak ka ng pamilya ng Martel kahit isang hibla ng buhok mo. Hindi ko talaga alam kung ano ang iniisip mo. Ikaw ang may problema ngayon. Ano nang nangyayari sa kanya? Ang sipag niya agad kapag dumating si Julien. May alitan siya kay Julien. Adeline de Valois, bumaba ka riyan, kaagad. Huwag ka nang gumalaw. Masyado itong umuuga. Mas maayos na ganito. Binibining de Valois, bumaba ka riyan. Selosa ka na kahit hindi ka pakasal? Lahat ng marangal na pamilya sa kabisera, hindi ba't mayroon silang maraming asawa at kerida? At ako, si Sophie lang ang meron ako, na nagpapatunay ng aking katapatan sa iyo. Huwag kang maging suwail. Naglakas loob si Julien de Martel na ipahiya sa gitna ng kalsada, ang lehitimong anak na babae ng Duke ng Valois. Sa mga nakaraang taon, hindi na ako nagpakita ng interes sa mga usapin ng korte. At ang kapangyarihan ng aking kapatid ay naging hindi makontrol. Julien. Narinig ko lang sa karwahe na tila may kausap si Adeline. Siguradong hindi lang isang tao ang nasa loob.
Hindi kaya ito ay isang kasintahan, hindi ba? Ano? Si Adeline de Valois ay may kasintahan sa kanyang karwahe. Hindi ako maaaring magkamali. Adeline de Valois. Buksan mo kagad ang tabing para masuri ito ng batang duke na ito. Kung hindi, pupunta ako kasama ang aking mga tauhan at jijibay ng iyong tirahan ng duke ng Valois. Hindi ka panipaniwala. Ang Duke ng Valois at ang kanyang anak ay nagtanggol sa kaharian ng aking dinastya ng Beaumont. Naglakas loob si Julien de Martel na ipahiya ang pamilya ng Valois. Iniisip niya bang wala na ang aking dinastya ng Beaumont? Hoy, huwag kang gumalaw. Kung makita ni Julien de Martel ang iyong mukha, mamamatay ka. Ano? Kahit na kinuha kita bilang kasintahan. Ayoko na malantad ang iyong mukha at mabatikos ka. Kung ang iyong mukha ay makita ng pamilya ng Martel, tiyak na maghihiganti sila sa iyo. Kung gayon, ang buhay mo ay malalagay sa panganib. Ngunit lubos kitang poprotektahan. Kung gayon. Iniis mo bang natatakot ako at gusto kong tumakas? Kahit ako, kailangan kong iwasan ang pamilya ng Martel. Ito ay lubos na makatwiran, na ikaw ay natatakot. Ngunit huwag kang mag-alala, dahil kinuha kita. Lubos kitang poprotektahan. Mag-isa, sa harap ng pagtataksin ng pamilya ng Martel. Nahihirapan na siya. At gusto pa rin niyang protektahan ako, sa anumang paraan. Ito ay talagang interesante. Sige na, kung gayon protektahan mo ako. Matthew, bumalik ka sa mansyon. Magpadala ng signal ng panganib at tipunin ang mga bantay ng tirahan ng mga Valois. Ang mga magtatangkang humarang sa amin, makita na ang aming mga bantay, ay hindi nasasayang. Masusunod, binibini. Adeline de Valois. Huwag ninyong hayaang mahuli ang iyong kasintahan. Adeline. Julian, sinasabi ko sa inyo. Kaya ano, kung mayroon akong kasintahan? Kung tatanggi kayong putulin ang ating kasunduan sa kasal, makikita natin kung ano ang mangyayari. Adeline, huwag mong hayaang mahuli ang iyong kasintahan. Mateo, maghahanap tayo ng lugar para magpalit ng damit mamaya, para hindi nila tayo harangan muli. Opo. Nandito na po ang binibini. Batang monghe, narating na natin. Mahiyain ka pa rin ba? Noong nandyan si Julian, hindi mo ba ako hinalikan ng may pagnanasa? Aksidente lang iyon. Aksidente. Bakit namumula ang mga tainga mo? Huwag mo na akong hawakan. Ang babaeng ito ay naglalakas loob, na ituring akong kasintahan at paglaruan ako. Napakadalisay. Nagtataka lang ako, kung ito ba ay tunay na kadalisayan. O isa lamang itong komedya. Gusto mong putulin ang iyong kasunduan sa kasal. Hindi mo kailangang umarte ng ganito kaseryoso. Aking munting kayamanan, huwag kang magpanik. Manatili ka sa akin, at poprotektahan kita. Para mabuhay ka ng walang alalahanin. Sino ang nagsabi sa iyo tungkol dyan? Ang pinag-uusapan ko ay kung paano ka makakaahon pagkatapos nito. Ang iyong ama at kapatid ay mga haligi ng kaharian, hindi sila malayang makakakilos, hindi nila maaaring gawin ang desisyong iyan para sa iyo. Maaari mong hilingin ang tulong ng hari. Upang limitahan ang pinsala bago ang iyong reputasyon ay magdusa ng pinsalang hindi na maayos. Putulin ang mga pagkalugi sa tamang oras. Nag-aalala ka ba para sa akin? Aking munting kayamanan. Maaaring hindi ako ang pinakamagandang babae sa kabisera, ngunit mayroon pa rin akong kaaya-ayang mukha at kaya kong tapatan ang iyong magandang mukha. Higit pa rito, kung magiging aking tao ka, magkakaroon ka ng suporta ng angkan ng Valois bilang dagdag. Kung ganoon nga, gusto mo pa rin bang limitahan ko ang pinsala? Ang suporta ng angkan ng Valois ay napakaakit-akit para sa iba. Ngunit para sa akin, isa lamang itong panandaliang ulap. Mula pa noon, ang hari ay mahusay sa sining ng pagbabalanse. Narinig ko na ang kasalukuyang prinsipe ng korona ay mahina at hindi nag-aasikaso ng mga usapin ng korte. Malaki ang posibilidad na siya ang talo sa pakikipaglaban para sa trono. Sino ang nagsabi sa iyo na mahina ang prinsipe ng korona? Ang prinsipe ng korona ay hindi nag-aasikaso ng mga usapin ng korte sa loob ng maraming taon. Hindi ba't mayroon siyang kagustuhan, ngunit walang kapangyarihan? Ang hari ay may dalawa lamang na tagapagmana sa kabuuan. Hindi tayo maaaring umasa sa prinsipe ng korona. Hindi ba niya papaboran ang ikatlong prinsipe?
At ang pamilya ng Martel ay ang pamilya ng ina ng ikatlong prinsipe. Sa tingin mo ba ay makikialam pa ang hari upang tulungan akong putulin ang aking kasunduan sa kasal sa pamilya ng Martel? Ikaw na tumalikod sa makamundong buhay. Paano mo maunawaan ang mga pasikot-sikot ng maharlikang pamilya? Walang galang. Alam mo ba kung sino ang kinakausap mo? Ngayon, huli na ang lahat. Kapag nabaril na ang pana, walang atrasan. Mula sa sandaling nagpasya akong kunin ka. Nagpasya akong ako lang ang sasagot sa lahat ng kahihinatnan. Ang mundong ito ay nagpapataw ng napakaraming tanikala sa mga babae. At ako ay determinado ng basagin ang mga tanikalang ito. Kahit na ang landas ay puno ng mga balakid. Kahit nakaluhod, lalakbayin ko ito. Nang hindi nagrereklamo at nang hindi nagsisisi. Hindi ako magrereklamo at wala akong pagsisisihan. Mateo, ipasa mo ang aking mga utos. Utusan mo ang lahat ng bantay ng tirahan ng Valois na protektahan ang aking kasintahan. Samantala, ang sahod ng lahat ay dodoblehin. Kung may sumunod sa panlabas, ngunit sumuway sa aking mga utos, ang buong pamilya niya ay parurusahan dahil sa pagtataksil. Opo, Binibini. Aking munting kayamanan. Bumaba ka. Dahil sinasabing may mga aklat tungkol sa espiritualidad sa tirahan, tara na. May tao. Ano iyon? Binibini. Ang bantay ng hari. Naabutan tayo. Bakit nandito ang bantay ng hari? Sino ang ipinadala ng aking ama? Paano sila nakarating ng ganoon kabilis? Ang bantay ng hari. Paano sila nakarating? Narinig ko na ang abot ng monasteryo ng Valclair. Ay lubos na kinagigiliwan ng hari. Ang matandang ito, hindi kaya isinira ang kanyang pangako at sinabi sa hari na dinukot kita? Binibini. Ano ang dapat nating gawin? Huwag kang matakot. Sa bawat problema, may solusyon. Ngayon, kahit sino pa ang dumating, walang makakahawak sa iyo. Ang batang duke ng Martel ay maaaring magkaroon ng kerida. Ang mga binata na mapagpatol ay maaaring magkaroon. Kaya bakit hindi ako maaaring magkaroon ng kasintahan? Sa mundong ito, ang patakaran ay tila na ang mga babae lamang ang dapat magtiis sa kawalan ng katapatan ng mga lalaki. Dalhin muna ang aking kasintahan sa tirahan. Tungkol sa iba pa, ako na ang bahala. Gusto kong makita kung paano mo sa sarili mong paraan sisirain ang iyong tinatawag na mga tanikala. Adeline de Valois, gumawa ka ng inay na gusto mo, kahit gaano pa kalala ang problema. Sa pinakamasama, sasagutin kita. Binibini. Siya ang batang duke ng Montfort, ang commander ng bantay ng imperyo. At ang pinsan din ng prinsipe ng korona. Siya ay may buong tiwala ng hari. Akala ko'y galing sa pamilya ng Martel. Hindi ko inaasahan na ang kanilang matinding kaaway pala. Batang Duke ng Montfort. Maaari ko po bang itanong, bakit ninyo dinadala ang inyong mga tauhan sa tirahan ng mga Valois? Dahil sa anong dahilan? Ang tirahan ng mga Valois ay nagpadala ng signal ng panganib. Nag-aalala ang kamahalan para sa inyong kaligtasan. At espesyal akong ipinadala upang tulungan kayo. Ang hari ay nagpadala ng bantay ng hari dahil nag-aalala siya para sa akin. Mayroon akong bahagyang narinig na ang Binibini ay nagpakilos ng 100 bantay para lamang sa isang kasintahan. Ang angka ng Montfort ay sumusuporta sa prinsipe ng korona, habang ang pamilya ng Martel ay sumusuporta sa ikatlong prinsipe. Matagal na ang kanilang sama ng loob.
Ngayon, ito ang perpektong pagkakataon upang maghain ng reklamo laban sa pamilya ng Martel. Medyo walang katuturan ito. Ngunit, naiinis na ako sa pamilya ng Martel. Ang mga pangyayari nitong mga nakaraang araw, sigurado akong ang batang duke ng Montfort ay narinig na niya ito, hindi ba? Oo. Ang bagay na ito ay naging malaking usap-usapan. Ang kamahalan ay gayon din. Medyo hindi nasisiyahan sa mga kilos ng pamilya ng Martel. Ang batang duke ng Martel na ito ay kinuha ang anak ng isang pinatalsik na ministro bilang kerida. Sinubukan kong putulin ang kasunduan sa kasal ng ilang beses nang walang tagumpay at ako pa nga ay napahiya sa kanila. Iniisip nilang ang aking pamilya ay walang magtatanggol sa akin. At pinabasa pa nila sa akin ang kasunduan sa mga tungkulin ng kababaihan. Ako, si Adeline de Valois, ay hindi kailanman nakaranas ng ganitong kahihiyan. Kaya naman, ang ginawa ko ay upang ipakita sa buong kabisera. Kung ang batang duke ng Martel ay naghahanap ng gulo, makikita niya ito. Ang angkan ng Montfort at ang Martel ay matagal nang naglalaban sa lihim na kompetisyon. At hindi ko kailanman nagawang magdulot ng ganitong pagkalugi kay Julian. Hindi ko kailanman inakala na magagawa ito ng maliit na iyon, nang napakadali. Ang kilos ni Binibining de Valois ay talagang iskandaloso. Ngunit, ang pamilya ng Martel ay naging sobrang abusado. Huwag kayong mag-alala. Naiintindihan ko ang mga hinaing at paghihirap ni Binibini, at tiyak na isusumbong ko ito ng tapat kay kamahalan. Ang batang duke ay makatarungan. Hindi ko kailanman inakala na ang batang duke ng Montfort ay magiging isang taong napakadaling lapitan. Hindi talaga. Ang angkan ng Montfort at ang Martel ay bawat isa ay naglilingkod sa sariling amo. Hindi sila magkasundo tulad ng tubig at apoy. Sa mga nakaraang taon, ang ikatlong prinsipe ay nasa tuktok ng tagumpay, at ang angkan ng Montfort ay lihim na pinahina. Ngayong nangyari ang ganito, hindi sila nag-aatubili na panoorin ang palabas. Ito rin ay para samantalahin ang pagkakataon, at maghain ng reklamo laban sa pamilya ng Martel sa harap ng hari. Ang usaping ito ay tungkol sa maharlikang pamilya, sa pagpupumilit na putulin ang kasunduan sa kasal. Nasaktan na natin ang paksyon ng ikatlong prinsipe. Ngayon, kailangan nating gamitin ang angkan ng Montfort upang makipagkaibigan sa prinsipe ng Corona. Sa ganitong paraan lamang, magiging ligtas ang angkan ng Valois. Kaya't hindi ako nag-aatubili. Nabigyan ng sandata ang angkan ng Montfort. Ang Binibini ay napakatalino. Pinilit kong kunin ang batang monghe. Kailangan ko siyang puntahan para pakalmahin. Nagtataka ako kung saang pamilya nagmula ang binatang ito. Ang kanyang aura ay napaka-ekstraordinaryo at pino. Agad akong magpapadala ng isang tao para mag-imbestiga. Aking munting kayamanan. Gusto mo ba ang bulaklak na ito? Pinulot ko ito. Para sa iyo. Noong bata pa ako, mayroon ding pumupulot ng mga bulaklak ng lotus para sa akin. Pagkatapos, At pagkatapos, hindi mo gusto ang tunay na mga bulaklak ng lotus mula sa lawa. Gusto mo ang jade pendant na hugis bulaklak ng lotus. Na nasa baywang ko. Ano ang nilalaro ninyo? Kamahalan. Gwapong bata. Bakit ka nag-iisa dito? Maglaro tayo ng magkasama. Makipaglaro sa akin. Oh, ang iyong jade pendant, napakaganda talaga. Maaari ko bang ipagpalit ang bulaklak ng lotus na hawak ko para sa pendant na ito? pagkatapos ng napakaraming taon, talaga na akong nakalimutan mo. Ang jade pendant na ito, hindi ko alam kung saan galing. Isinusuot ko lang ito dahil sa nakasanayan. Kung gusto mo ito, ibibigay ko sa iyo. Bukod sa jade pendant na hugis bulaklak ng lotus, ano pa ang gusto mo? Sabihin mo sa akin agad. Huwag kang lumapit ng ganyan. Nahihiya ka pa ba? Huwag kang matakot. Ito ang unang beses na nagkaroon ako ng kasintahan.
Wala akong gaanong karanasan. Ganito ang kilos. At naglakas loob pa siyang humiling muli. Sa kabuuan ng aking buhay, tanging ikaw lamang ang aking minahal. Walang kahihiyan. Noong mga panahong iyon, paano nga ba ito sinasabi sa mga nobela? Aking munting kayamanan, isuot mo ang aking kwintas na jade. At magiging akin ka magpakailanman. At ikaw, kailangan mong igalang ang bertud ng kalalakihan. Huwag kang pabago-bago. At higit sa lahat, huwag mong hayaang may ibang babae kang mahawakan. Hanggat ikaw ay mabuti. Ang mga lalaki sa labas, hindi ko man lang sila titingnan. Ikaw lamang ang aking iingatan. Sino ang gusto ng iyong kwintas na jade? Ikaw, gusto mo ito. Ako ang unang kumilos. Kaya bakit ang puso ko ay mabilis ang tibok? Ako. Ipapakita ko muna sa iyo ang iyong silid. Ang batang duke ay ang prinsipe ng korona. Hindi na natin siya ililigtas? Ililigtas? Sa anong paningin? Mo nakita na kailangan pa ng prinsipe ng korona na iligtas? Nagpapanggap si Adrian na magretiro para sa buhay monghe. Kung ang dalagang ito ay kayang ibalik siya sa mundo ng mga mortal. Ngunit ang prinsipe ng korona ay kanidnap para maging kasintahan. Kung ito ay marinig ng hari. Bumalik tayo sa palasyo. Kamahalan. Maingat kong pinagmasdan. Ang prinsipe ng korona ay kusang umalis kasama si Binibining Valwa. Ano? Kawalang katuturan. Ito ay lubos na walang katuturan. Tristan, magpadala kagad ng isang tao para... Bakit walang katuturan? Ang ating mahal na si Adrian ay hindi kailanman naakit sa mga babae at nais niyang italaga ang sarili sa espiritualidad. Ngayon, siya ay kusang umalis kasama ang anak na babae ng Valwa na iyon. Ang ibig mong sabihin ay nahulog ang loob ni Adrian sa anak na babae ng Valwa na iyon? Ngunit siya ay kinidnap upang maging kerida niya. Mahal na hari, sa tingin ko ay mas mabuti pa nga ito, kaysa naman sa pagbigkas ng kanyang mga panata. Kung ang anak na babae na ito ay maibabalik ang ating anak sa mundo ng mga mortal, maaari pa tayong magkaroon ng mga apo. Totoo nga. Kung talagang mahal ni Adrian. Kung gayon, dapat tulungan ng kamahalan ng anak na babae ng Valwa na ito, na putulin ang kasunduang kasal na ito. Ang pamilya ng Martel ay isa rin sa mga nagtatag na ama ng kaharian. Hindi ko maaaring, bilang hari, agawin ang anak na babae ng isang ministro. Maaari nitong panghinaan ng loob ang ibang mga ministro, at ako ay papunahin ng mga iskolar at makata. Ang kasunduang kasal na ito ay dapat pagkasunduan mismo ng pamilya ng Martel. Kamahalan. Ang ginawa ni Binibining Valwa ay nagdulot ng malaking usap-usapan. Sa aking palagay, ay hindi nila ito palalampasin. Ang pamilya ng Martel, HMPH, kinuha nila ang anak ng isang pinatalsik na ministro bilang kerida na nagdulot ng malaking iskandalo. Ang kanilang pag-uugali ay hindi karapat-dapat sa isang pinuno ng mga ministro. Pascual, magdala ka ng mga tauhan upang bigyan ng babala ang pamilya ng Martel. At Tristan, magpadala ng ilang mapagmasid na tao upang bantayan ang pamilya ng Martel. Siguraduhin hindi masasaktan ang aking prinsipe ng korona. At si Binibining Valwa. Masusunod, kamahalan. Oo nga pala, kamahalan ng Reyna. Ang lehitimong anak na babae ng Valwa ay hindi pa kinikilala ang prinsipe ng korona. Sa pagmamadali ng pagkidnap, malamang ay hindi pa na-verify ang pagkakakilanlan ng kanyang kamahalan. Natatakot ako na pagkatapos, hindi ito katanggap-tanggap. Pascual, Tristan, ipasa ang aking utos. Sino mang magbubunyag ng pagkakakilanlan ng prinsipe ng korona, ipapatay ko ang kanyang angkan hanggang sa ika-9 na henerasyon. Mahal na hari, at kung ang prinsipe ng korona ay kusang magbubunyag ng kanyang pagkakakilanlan, Hindi sasabihin ni Adrian ang anuman. Kung nais niyang sabihin ito, matagal na niya itong ginawa. Malamang ay siya ay naglalaro ng laro kasama ang anak na babae ng Valwa na ito, at tiyak na nagpapasarap siya dito. Hindi mo gusto ang tofu, ano?
Lahat ng mga pagkaing ito sa mesa. Espesyal kong ipinaghanda ng kusina para sa iyo bilang isang simpleng handa. Siguradong mayroon kang magugustuhan, di ba? Espesyal na inihanda para sa akin. Naman, espesyal ito para sa iyo. Hindi mo ginagalaw ang iyong kubyertos. Hinihintay mo ba na ako ang magpapakain sa iyo? Halika na, kumain ka pa ng isang subo. Anong tapang mo? Tamang pag-ugali sa pagitan ng lalaki at babae. Huwag kang bastos. Kakakain mo lang, di ba? Dinala kita dito para gawin kang aking kasintahan. Sa tingin mo ba papansinin ko ang mga formalidad na ito? Kawalang katuturan. Kung magpapatuloy ka ng ganito, ako, Anong gagawin mo? kakaiba. Wala talaga akong kapangyarihan sa babaeng ito. Binibini. Dumating na ang dekesa ng Martel. Sinabi ng tagapamahala na hindi maganda kung tatanggihan natin siya sa pintuan. Bakit siya naparito? Narinig ko na nagpadala ang palasyo ng Imperial Eunuch Pascal upang magdala ng kopya ng aklat ng mga ritual sa pamilya Martel upang sila ay sawayin. Nagalit ng gusto ang duke ng Martel. Ang pamilya Martel ay palaging ipinagmamalaki na sila ay pamilya ng mga eskolar. At sa mga opisyal na sibil at militar, sila ay may magandang reputasyon. Ngayon, ang masaway ng hari, na nag-utos na dalhan sila ng aklat ng mga ritual, mas malala pa ito kaysa sa pagkuha ng kanilang sahod. Kung naparito siya sa pagkakataong ito, malamang ay para putulin ang kasunduan sa kasal. Ang binibini ay napakatalino. Nagdulot ka ng malaking kawalan sa pamilya Martel. Sa pagkakataong ito, sigurado siyang naparito upang putulin ang kasunduan sa kasal. Gusto ng aking kapatid ang trono. Pinagbuklod niya ang pamilya ng kanyang ina sa angkan ng Duke ng Valois sa loob ng maraming taon. Paano niya mapuputol ang kasunduan sa kasal mayon? Aking munting kayamanan. Halika. Tingnan natin ng magkasama. Kayo na munang dalawa ang mauna. Opo, binibini. Isuot mo iyan. Huwag mong hayaang makita ng iba ang iyong mukha. Ginang Dekesa, hindi kayo maaaring pumasok. Nagbigay ng utos ang ating binibini. Sabihin ninyo kay Binibining de Valois na lumapit siya sa akin. Ako ang kanyang magiging biyenan. Kung sasaktan ninyo ako, hindi ba kayo matatakot na magkasala ng kawalan ng respeto sa inyong biyenan? Umalis kayo. Umalis kayo sa daraanan ko. Ang pag-ugaling ito. Hindi siya naparito para putulin ang kasunduan sa kasal. Sa halip, narito siya upang iparamdam sa iyo ang kanyang kapangyarihan bilang biyenan. Papasukin ninyo ako. Aking munting kayamanan. Naiinis ka ba na gumanap ng papel kasama ako? Ano ang nasa isip mo? Ginang Dukwesa, bakit hindi kayo manatiling? Tahimik sa tirahan ng Duke ng Martel, ano ang ginagawa mo rito? Aking munting Adeline. Kahit hindi ka masaya sa mga kilos ni Julian, dapat may hangganan ng iyong mga kagustuhan, di ba? Oh, iniisip ninyo na nagtatampo ako. Naloloka ang babaeng ito. Ang binatang ito, bakit siya biglang naging tapat sa kanyang papel? Ginang, iniisip mo pa rin ba na nagtatampo ako? Ikaw. Ginang, huwag kalimutan ang mga tagubilin ng duke. Umaasa ang ikatlong prinsipe sa kasalang ito. PFF. Anong walang hiya? Ginang, huwag po kayong magalit. Nakikita ko na si Binibining de Valois ay magaan ang hakbang. Malamang birhen pa siya. Anong matandang tagapamahala na mapanuri? Husgahan ang pagkabirhen batay lang sa kilos? Kailangan bang mawala ang pagkabirhen para gumanap ng isang papel? Aking munting Adeline, alam kong nasasaktan ka. Naparito ako upang bigyan ka ng katarungan. Pag-usapan natin iyan. Maliban sa pagputol ng kasunduan sa kasal, huli na para pag-usapan ang iba pa. Hindi pa huli. Oh, aking munting Adeline, nakita kitang lumaki. Medyo masigla ka. Ngunit kasama si Julian, na napakakalmado. Perpekto iyon. Kalmado. Nagluksa ako sa loob ng 3 taon.
Habang siya ay nagkaroon ng 2 anak sa 3 taon kasama ang kanyang kerida. Hindi pa ako nakakita ng sinumang kasing atrasado. At tinatawag mo iyan na kalmado. Aking munting Adeline, sa puntong iyan, nagkamali si Julian. Huwag kang mag-alala, sisiguraduhin kong bibigyan kita ng kasiyahan. Paliwanag. Paano? Maibabalik mo ba ang 2 batang iyon sa kanyang sinapupunan at maibabalik ang kanyang pagkabirhen sa iyong batang duke ng Martel? Hindi ba't walang katuturan iyan mula sa iyo? Kayo ang naging walang katuturan muna. Halika, aking munting Adeline. Nagluksa ka sa loob ng 3 taon. Hinayaan mong lumipas ang iyong pinakamagagandang taon. Kung putulin mo ang iyong kasunduan sa kasal sa mga Martel, saan ka makakahanap ng mas magandang mapapangasawa kaysa sa mga Martel? Kung gayon, hindi ako maghahanap ng asawa. Kasama ang aking munting kayamanan. Hindi ko kailangang maglingkod sa mga biyenan o magdusa ng kahihiyan. Sa iba, sa tingin ko ay napakabuti niyan. Kabalbalan. Ano man ang mangyari, ako ang iyong nakatatanda. Nagsadya ako upang humingi ng paumanhin sa isang batang babae. Na tulad mo, ano pa ang gusto mo? Isang karangalan na hindi ko karapat-dapat. Ngayon, gusto ko lang putulin ang ugnayan. Sa inyong pamilya, ang mga Martel. Huwag kang masyadong magalak agad. Huwag mong kalimutan na ang iyong ama at kapatid ay nasa hangganan. Kung wala ang interbensyon ng aming pamilya ng Martel, para sa kanila, hindi ka ba natatakot na hindi sila makakauwi? Hindi ka ba natatakot na hindi sila babalik? Madame de Martel, iniisip mo ba na ang pamilya ng Martel ay maaaring manipulahin ang kapangyarihan upang maimpluwensyahan ang kalooban ni Kamahalan, ang hari? Kailan ko sinabi iyan? Paano ang isang simpleng gigolo ay magkakaroon ng napakalakas na aura? Ang aking munting kayamanan ay tama. Madame de Martel, ang aking ama at kapatid ay nagtatanggol sa kaharian. Si Kamahalan, ang hari ay marunong at naliwanagan, at mayroon siyang panunumpa ng kapatiran sa aking ama. Paano niya iiwan ang aking ama at kapatid? Bakit niya kakailanganin ang iyong pamilya ng Martel upang makialam sa korte? Ikaw. Aking munting Adeline de Valois, sinabi ko lang iyan dahil sa galit. Hindi ka maaaring mag-isip para lamang sa iyong sarili. Dapat mo ring isipin ang iyong mga anak, hindi ba? Kung pakakasalan mo ang aming Julian, mula sa kapanganakan ng iyong mga anak, mamamana nila ang titulo ng duke, na napanalunan ng aming mga ninuno para sa kanila. Sabihin mo sa akin, kung pipiliin mo ang isang tulad ng manunukso, ano ang mayaalok niya sa iyong mga anak? Huwag mo akong linlangin ang titulong duke na iyan. Dahil sa mapanlinlang na personalidad ng iyong anak, mahirap sabihin kung mapapanatili niya man ang kanyang titulo. At naglakas loob ka pang subukang linlangin ako upang magdusa ako sa iyong pamilya ng Martel? Ang aking munting kayamanan, siya, ay may malaking kagandahan at perpektong integridad. Sa bandang huli, ang ating mga anak, sa pag-asa sa kanilang sariling mga talento, ay matagumpay na makakapasa sa lahat ng pagsusulit at maging isang makapangyarihang ministro, direkta sa ilalim ng hari. Ito ay mas mabuti kaysa sa titulo ng duke ng iyong pamilya at ang walang kabuluhang reputasyon nito, hindi ba? Ang ating mga anak. Ang ating mga anak. Ang binatang ito, na karaniwang tahimik, ay napakahusay gumanap ng kanyang papel sa kritikal na sandali. Ang aking munting kayamanan, tandaan mong mabuti na ako ay napaka-eksklusibo sa pag-ibig. Ang kanilang anak ay dati nang marumi. Ayoko sa kanya. Ikaw ang gusto ko. Nababaliw ka. Paano mo nagawang hamakin ng ganito, ang aming Julian para sa isang lalaking kaiya-hiya? Tanungin mo ang lahat ng taong ito sa paligid mo, kung ang hamak na ito ay hindi man lang karapat-dapat na linisin ang sapatos ni Julian. Ang anak mo ang hindi karapat-dapat. Sabihin mo sa akin, sino ang hindi karapat-dapat? Ang batang duke ng Martel ay hindi karapat-dapat. Ang iyong kasunduan sa kasal kay Julian ay inayos 5 taon na ang nakalilipas. Si Julian ay naantala na ng 3 taon dahil sa iyo. Ang aming pamilya ng Martel ay hindi tatanggapin ang pagputol ng kasunduan sa kasal. Kahit pa umabot ito sa korte ng hari, ang iyong tirahan ng duke ng Valois ay kailangang igalang ang kontrata ng kasal. Kung mas gagawa ka ng eskandalo ngayon, mas magiging mahirap ang iyong buhay kapag ikinasal ka sa pamilya ng Martel. Pinapayuhan kita. Hindi kailangan ang iyong mga payo. Dahil hindi nagmamalasakit ang iyong pamilya ng Martel, 3 buwan na lang naman ang natitira. Kapag dumating ang oras, gagawa ako ng espesyal na alok. Dadalhin ko ang ating anak sa upuang pangkasal. Paano mo nagawang? Naluluka ka ba? Naghahanap ka ng kamatayan. Masyado kang magaling lumaban. Salot ka.
Nakalaban mo akong si Pain. Alam mo ba kung sino ako, mga gwardya? Kalad ka rin ang bastos na babaeng ito palayo, sa dakesa, at bugbugin hanggang mamatay. Bugbugin hanggang mamatay. Hindi ako naniniwala na may karapatan ka dyan. HMPH. Tiya ako ng ikatlong prinsipe. At wala akong karapatang pagbantaan, ang isang hamak na kerida na tulad mo, mga gwardya. Duquesa de Martel. Narito tayo sa tahanan ng mga Valois. Kung gusto mong gumawa ng eksena, umuwi ka sa mga Martel. Adeline. Talaga bang iiwan mo ang pamilya kong Martel? Para sa isang manunukso. Tagapamahala. Ipunin ang 100 gwardiya ng tahanan. At ihatid ang Duquesa de Martel. Palabas dito. Dalhin siya. Adeline, paano mo nagawang tratuhin ako ng ganito? Bitawan mo ako, bitawan mo ako. Binibini, ano ang gagawin natin sa mga regalo bilang paghingi ng paumanhin mula sa pamilya ng Martel? Siyempre, itago natin lahat. Pagkatapos, ipapadala ang mga ito sa silid ng aking munting kayamanan, bilang dote. Tungkol naman sa pamilya ng Martel, hindi ko sila mapapatawad. Dagdag pa, magpadala ng 1 tao sa tahanan ng mga Montfort para sabihin sa batang duke ng Montfort na sa 3 araw, naroon ako sa royal na pangangaso sa Taglagas. Sa pagkakataong ito, aasa ako sa kanya na ipakilala niya ako sa prinsipe ng korona. Binibini, nagpadala na kami ng 1 tao sa tahanan ng mga Montfort para sumagot. Ito ay dahil, dati na naming tinanggihan ang mga paglapit ng pamilya Montfort. Natatakot ako na. Takot sa ano? Ang kaaway ng aking kaaway ay aking kaibigan, dahil ang pamilya ng Martel ay napaka-ingrato. Hindi ako mag-aatubiling pumili ng panig ng prinsipe ng korona. Sa tingin ko, matutuwa rin ang pamilya Montfort dito. Binibini, hindi mo na dapat sinasabi ang mga ganyang bagay. Kung marinig ito ng hari, ituturing itong krimen ng paksyonalismo. Dagdag pa, sabi ng chismis, mahina at may sakit ang prinsipe ng korona, at hindi alam kung gaano pa katagal ang kanyang buhay. Sino kaya ang nagpakalat ng chismis na mahina ako? Ano naman sa akin? Hindi ko siya pakakasalan. Ano naman sa akin kung mahina siya o hindi, o kung mahaba pa ang buhay niya o hindi. Hinalikan mo ako ng 2 beses, at ayaw mo akong pakasalan. Sino pa ang balak mong pakasalan? Gusto kong makipagtulungan sa kanya para sa kapakinabangang pantay. Kapag naging matatag na ang posisyon ng angkan ng Valois, at ang sa aking ama at kapatid, saka ako makakapamuhay ng malaya at walang paghihigpit. Nang hindi nag-aalala sa iba. Kung ang ikatlong prinsipe ang upo sa trono. Ano naman kung sino ang upo sa trono? Hanggat ako ay buhay, ang mundo ay umiiral. Kung ako ay masaya, ang mundo ay masaya. Kung ako ay malungkot, ang mundong ito ay wala ng saysay. Ako, ang pinagmulan ng mundo. Ako ang pinagmulan ng mundo. Kahit ilang taon pa akong nag-meditate. Hindi ko naabot ang iyong linaw ng pag-isip. Hinahangaan mo ako, hindi ba? Naantig lang ako sa iyong mga salita. Naantig ka na agad, marami pa akong ganitong mga pagmumuni-muni. Paano kung isuko mo ang ideya ng pagpasok sa orden? Ang landas na espiritual na iyon ay hindi ka ililigtas, ako, ililigtas kita. Ano ang masasabi mo? Bumabalik ako sa aking silid. Talagang nakakaintriga ang taong iyon. Binibini, nakapagpadala na kami ng mahigit 20 especially iya. Ngunit hindi kami nagtagumpay na matuklasan ang pagkakakilanlan ng binatang ito na iyong pinoprotektahan. Kinatatakutan ko na hindi simple ang kanyang pamilya. Kunin siya bilang kasintahan, ay hindi angkop. Ano naman ang mali doon? Sa buong kabisera, walang sinuman na hindi kayang hamunin ni Adeline de Valois. Hindi hari ang kanyang ama. Sa pagtingin sa inyong mga mukha, naiisip ko na hindi kayo nagkasundo. Mayordoma, talagang baliw ang babaeng ito, ngunit birhen pa rin siya. Sa ilang araw, kapag kumalma na siya, dadalhin ko si Julian. Bakit hindi natin ipapatay ang kasintahang iyon? Hindi ninyo alam, Mayordoma, mahusay siyang protektahan ng baliw na iyon. Ang ikatlong prinsipe, gusto lang ng mga resulta. Matagal na akong hindi humahawak ng mga usapin sa korte, at naging napaka-arogante ng aking kapatid at ng duke ng Martel. Kailangang iparating ang balita kay Tristan. Bantayan ang pamilya ng Martel at ang aking kapatid.
Bakit ka na parito? Nakita kitang umalis ng napakabilis. Wala kang oras na ihanda ang lahat. Kaya dinalhan kita nito. Nga pala, nakalimutan kong humanap ng mga tagapagsilbi para sa iyo. Elisa, ayusin mo ang buhok niya. Opo, Binibini. Huwag ibang tao ang humawak sa akin. Ayokong may ibang babae na humawak sa akin. Elisa, humanap ka ng iba. Sige po, Binibini. Ayaw mong may ibang babae na humawak sa iyo. Ah, ikaw, gusto mong ako ang humawak sa iyo. At ako ang mag-ayos ng buhok mo, di ba? Paano ka nagiging napakawalang hiya? Lagi mong sinasabi ang mga bagay na ito nang napakadali. Ah, Hindi tayo naglalaro. Sa buhok ng isang lalaki. paano ko naman nilalaro? Kaya kong gampanan ang aking mga responsibilidad. Halimbawa, ibigay mo ang iyong sarili sa akin. Ikaw ang dapat gumanap. Bakit ko ibibigay ang aking sarili sa'yo? Aking munting kayamanan, kaya naman gusto mong ialok ko ang sarili ko sa iyo. Kung may oras ka pang asarin ako, mas mabuti pang pag-isipan mo. Kung paano haharapin ang pamilya ng Martel pagkatapos ng ginawa mo sa kanya ngayong araw. Sila, hindi ka nila titigilan. Ano ang nagawa ko? Hinalikan mo ako ng 2 beses at nag-inosente ka pa rin. Ang binatang ito, sa kalagayan niyang ito, ay talagang nakakatuwa. Anong tableta ang ibinigay mo sa akin? Kakagamit ko lang ng aking panloob na enerhiya upang suriin ang aking mga meridian at wala namang anumang bakas ng anumang substansya. Mga pildoras ng pulot at hawthorn. Hindi nakakapinsala at nakakatulong sa pagtunaw. Karaniwan, ginagamit ko ang mga ito para pasayahin ang pamangkin ko. Hindi ko inaasahan na magiging kasing epektibo ang mga ito sa isang monghe na tulad mo. Talaga, tulad noong bata pa tayo, ang galing-galing mo pa rin sa panloloko ng tao. Nga pala, dahil may kakayahan ka, nasuriin ang mga meridian, na may ganitong mga kakayahan, paano ka naman nagpahuli ng ganoon kadali sa akin? Paano kung samantalahin ko ang pagkakataong ito upang sabihin sa kanya ang aking pagkatao? Kung gayon, hindi na niya kailangang magpanggap sa akin. Ako. Hayaan mo na. Gumagawa ka ng lahat ng ingay na ito para pumasok sa orden. Siguro may problema ka sa pamilya mo o mailihim kang hindi masabi tungkol sa iyong pinagmulan. Dahil ayaw mong pag-usapan, hindi ako magtatanong. Manatili ka rito ng mapayapa. Hanggat hindi ka dayuhang espiya, poprotektahan kita. Ano ang ibig sabihin ng gustuhin mo ako? Ibig sabihin ba nito, gusto mong makipaglaro sa akin? Oo naman, gusto kong makipaglaro sa iyo. Kung gayon, bakit ayaw mong ipagkasundo sa akin? Sinabi ni Ama na, kung ang isang babaeng kasal, ay maltratuhin ng kanyang biyenan. Palagi siyang makakahanap ng paraan para ipaglaban ako. Kung ibang pamilya ang gumawa sa akin ng masama, pupuntahan niya sila para harapin. Ngunit kung magpapakasal ako sa isang miyembro ng maharlikang pamilya, at maltratuhin nila ako, wala siyang mapupuntahan. Ikaw lang ang kaibigan ko. Kung ipagkasundo ka sa iba, hindi ka na makakapaglaro sa akin. Huwag ka nang bumisita sa akin. Pagkatapos noon, hindi na talaga niya ako hinanap muli. Malinaw na, ayaw niyang magkaroon ng koneksyon sa maharlikang pamilya. Kung sinabi ko sa kanya, natakot ako na baka ayaw na niyang kausapin ako. Ano iyon? Sa totoo lang, dati. Binibini, marunong siyang magayos ng buhok. Iyan. Aking munting kayamanan, tingnan mo mismo. Kung gayon, mananatili siya. CJ, ikaw, gawin mo ng maayos ang iyong trabaho at paglingkuran mo ng mabuti ang binatang ito. Tungkol sa iyong buwan ng sahod, dadagdagan ko ito ng 30%. Gagawin ko ang aking makakaya. Kaya, aking munting kayamanan. Sa ngayon, magpahinga ka ng mabuti.
Huli na ako. Binabati ko ang inyong kamahalan, ang prinsipe ng korona. Kung walang utos ko, huwag mong ilantad ang aking pagkatao. Masusunod. Dahil nagtagumpay kang makapasok sa mga Valois, ibig sabihin ay matalino ka. Ang batang duke ng Montfort ay nag-utos sa akin na palaging bantayan ang kaligtasan ng inyong kamahalan. Bago maghating gabi, dalhin mo ang liham na ito sa tahanan ng Montfort. Para kay Tristan, kaya mo ba? Oo. Aking munting kayamanan. Hindi ako makakasama sa iyo nitong mga araw na ito. Kailangan kong dumalo sa royal na pangangaso sa Taglagas. Sasama ako sa iyo. Sa pagkakataong ito, hindi kita maaaring isama. Gagamitin ko ang pagkakataong ito para makita ang prinsipe ng korona. Hindi titigil ang aking kapatid. Kailangan kong mag-ina. Ngayon, kailangan ko talagang makahanap ng paraan para makita sina ama at ina. Ano? Nang marinig mong pupunta ako sa prinsipe ng korona, selos ka ba? Hindi. Sabi mo hindi, habang mas binabanggit ko ang prinsipe ng korona, mas lalong sumusimangot ang iyong mga kilay. Tingnan mo yan, magiging uka na yan. Huwag kang magselos. Sinasabi ko sa iyo, akin ka. Kahit na ang prinsipe ng korona na ito ay pambihira sa kagandahan at talento, ikaw lang ang mahal ko, hindi siya. Bakit hindi mo gusto ang prinsipe ng korona? Ang pumasok sa palasyo ay parang sumisid sa walang katapusang karagatan. Magugol ang mga araw sa pakikipaglaban sa ibang kababaihan. Para sa pabor ng isang lalaki, walang katumbas ang kalayaan na maglakbay sa mundo, hindi ba? Ayaw niyang makisalamuha sa mahalikang pamilya. Kung alam lang niya ang aking pagkatao. Natatakot ako na itatapon niya ako palabas ng tirahan ng mga Valois agad-agad. Ano ang problema? Ang kanyang ekspresyon, parang sinaktan ko ang kanyang puso. Isama mo ako. Sasama ako sa iyo. Aking munting kayamanan. Hindi ka naman siguro nagtatangkang tumakas, hindi ba? Hindi, ayaw kong tumakas. Gusto ko lang sumunod sa iyo. Maaari kang sumama. Isuot mong mabuti ang iyong belo. Ikaw ay akin, hanggat mahal kita. Kahit anong pamilya ka pa ng galing, kahit tumakas ka pa sa dulo ng mundo. Sa pilitan kitang ibabalik. Naiintindihan? Mula pagkabata, marunong na akong magbasa ng palad. Hayaan mong tingnan ko. Oh, may kulang sa buhay mo, ako. Naku, buti na lang at nakita kita. Dali, gantimpalaan mo ako ng halik. Mateo, ano ang nangyayari? Bakit huminto ang karwahe? Binibini, ang batang duke ng Martel na inatas ang supulan ng mga bandido, ay naglagay ng harang sa kalsada dito. Ang bahaging ito ay isang opisyal na kalsada. Wala pang nababalitaan na may mga bandido dito. Si Julian ay tiyak na may masamang balak sa kanya. Walang anuman, huwag kang matakot. Manatili ka lang sa karwahe, wala siyang magagawa sa iyo. Elnan. Sayang lang at mamimiss mo ang royal na pangangaso sa Taglagas. Matthew, ano ang sitwasyon? Binibini, napapaligiran kami sa lahat ng panig. Mahal na Adeline, ilang araw na rin, mas lalo kang nagniningning. Tama na ang daldal. Ano ang gusto mo? Natanggap ko ang utos mula sa ikatlong prinsipe, na supulan ng mga bandido. Hindi ko akalain, na mahuhuli ko ang karwahe ng mahal na Adeline. Dahil nandito ka para supilin ang mga bandido. Hindi ko naguguluhin ang batang duke ng Martel. Pakiusap, batang duke. Hayaan mo kaming dumaan. Bigyan mo kami ng daan. Hindi iyan maaari. Ang pinunong ito ng mga bandido ay baluktot at tuso. Kailangan nating halugugin ang karwahe. Sino ang nakakaalam? Baka nasa loob ang pinuno. Paano kung tumanggi ako sa paghalughog? Ituturing kang kasabwat. Adeline de Valois, panoorin mong patayin ko mismo ang iyong kasintahan. Kung igigiit ng mahal na Adeline, huwag mo akong sisihin, kung wala akong awa. Mga gwardya. Halugugin. Paano mo nagawa? Julian, huwag ninyong isipin na hindi ko alam. Na hindi ninyo alam kung paano lumaban. Ang ikatlong prinsipe ang nagpadala sa inyo upang supilin ang mga bandido. Ngunit sinasamantala ninyo ang pagkakataong ito para sa inyong sariling mga balak. Mahal na Adeline, nagkakamali kayo. Ikatlong prinsipe, kayo na mismo ang pumunta upang supilin ang mga bandido. Hindi ba kayo natatakot na ang mga halimaw na ito ay mananakit sa inyong mahalagang pagkatao? HMM, hindi ko inaasahan na ang mahal na Adeline ay nagmamalasakit sa akin ng ganito. Tayong dalawa ay matalino, dapat alam ninyo kung bakit ako narito. Hindi ko mahulaan.
Kung gayon, mag-usap tayo ng tapat. Si Julian ay wala pang hinog na pag-iisip. Bilang isang prinsipe, ako ay naparito sa pag-asang malutas ang sigalot at payagan ng inyong dalawang pamilya na magkasundo. Ngunit ang paraan ng ikatlong prinsipe na pagharap ay hindi mukhang pamamagitan, kundi isang pagbabanta. Mahal na Adeline, huwag na kayong mag-isip ng sobra. Ako ay naparito upang suportahan kayo, dalhin ng tao. Julian. Julian. Paano ka napunta rito? Nagpadala ang ikatlong prinsipe ng isang tao upang sunduin ako. Sinabing para pag-usapan ng aming kasal. Binibini, ang ikatlong prinsipe ay nagdala kay Sophie. Maaari kayang, na siya ay tunay na naparito upang ibalik ang katarungan? Hindi siya maaaring maging kasing mapagkawang-gawa. Kung dinala niya si Sophie, ito ay upang patayin siya. Dahil kung mamatay si Sophie, wala nang dahilan upang putulin ang kasunduan sa kasal. Julian de Martel, patayin siya. Sophie, bilang anak ng isang pinatalsik na ministro, ay sinabutahe ang alyansang kasal. At pinaghati ang mga haligi ng aming kaharian ng Soria. Ito ay itinuturing na mataas na pagtataksil. Isang krimen na may parusang kamatayan. Hindi. Julian. Julian, iligtas mo ako. Julian, inaamin ko ang aking pagkakamali. Nakikiusap ako sa ikatlong prinsipe na magpakita ng awa. Kamahalan, huwag kayong magpakita ng hindi angkop na awa. Kumilos kayo. Hindi. 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 Huwag mo akong sisihin. Kung may sisihin ka man, sisihin mo si Adeline. Magtiwala ka. Ipaghihiganti kita, pangako. Ang pagkauhaw sa kapangyarihan ay nagpabaliw kay Damian. Ito ay talagang kasuplam-suplam. Mahal na Adeline, nasisiyahan ka ba sa resulta na ito? Yeah. Tratuhin parang damo ang buhay ng tao. Huwag mo akong pasanin ang bigat ng utang na dugo na ito. Kumilos ng may ganoong kalupitan, hindi ka ba natatakot na makuha ang galit ng langit? Mahal na Adeline, ang mga salitang ito ay hindi patas. Narito ako upang ibalik ang katarungan para sa iyo. Ngayon na ang kerida ni Julian ay naalis na. Turno naman ang iyong kasintahan, hindi ba, mahal na Adeline? Impossible. Kung gusto mo siyang saktan, kailangan mo muna akong patayin. Mahal na Adeline, nabubulagan ka ng nanghihimasok na ito, hindi ako galit sa iyo. Mga gwardya, dakpin ang nanghihimasok na ito, ngunit huwag saktan si binibining Adeline. Gusto kong makita kung sino ang mga ngahas kumilos. Mayroon ako rito. Isang royal na token, bigay ng hari. Ginagamit mo ang token ng aking ama para pilitin ako, ha? Mahal na Adeline, dapat mo itong pag-isipan ng mabuti. Ang daan ay puno ng mga balakid. Kung magpapatuloy ka, huwag mong pagsisihan. Tama na ang daldal. Hayaan mo kaming umalis. Magbigay daan. Kamahalan, hahayaan mo lang silang umalis ng ganoon, walang kakayahan. Huwag mong kalimutan kung bakit kita ipinadala rito. Makinig kayong lahat, sumunod kayo sa akin upang supulan ang mga bandido. Mag-ingat ka. Aking munting kayamanan, ang iyong kamay. Ayos lang ako. Si Damian. Ang kanyang mga pamamaraan ay naging napakalupit. Tila determinado siyang maging kaaway ng aking pamilya ng Valois. Damian, nabaliw ka na ba? Mahal na Adeline, nasaktan ka ba? Mga hanggal kayo. Mga bulag ba kayong lahat? Kung magtatangkang saktan ninyo si Binibining de Valois, ipapabayaran ko sa inyo ng buhay ng buong pamilya ninyo. Dati, palagi akong ang nagpoprotekta sa iba. Ito ang unang pagkakataon na ang isang lalaki na binabaliwala ang buhay at kamatayan ay nagpoprotekta sa akin. Ang iyong sugat. Ayos lang ako. Huwag kang mag-alala para sa akin. Humanap ka agad ng paraan para makatakas. Hindi, kung aalis tayo, sabay tayong aalis. Ngayon, nanunumpa kami na poprotektahan si Ginoo at Binibini hanggang kamatayan. Adeline de Valois, kung ang inyong mga hamak na tagapaglingkod ay maglakas loob na humakbang pa, isusumbong ko kayong lahat sa krimen ng pagsuway. Patayin sila kaagad. Nasa ilalim kami ng proteksyon ni Binibini sa loob ng maraming taon. Kung wala siya, 1,000 beses na akong patay. Ngayon, poprotektahan ko siya hanggang sa huling hininga ko.
Bagaman kumikilos siya sa paraang hindi sumusunod sa pamantayan, nagawa niyang pag-isahin ang buong angkan ng Valois, nang hindi natatakot sa kamatayan o sa kapangyarihan ng hari. Ito ay higit pa sa magagawa ng isang ordinaryong babae. Mateo. Upang talunin ang kaaway, kailangan hulihin ang pinuno nito. Adeline de Valois, baliw ka. Paano mo nagawang hayaan ang mga simpleng gwardya na atakihin ng isang prinsipe na tulad ko? Tumahimik ka. Paano mo nagawang? Paano ko nagawang ano? Damian de Beaumont. Ang aking ama ay nasa labas, lumalaban hanggang dugo para sa bansa at sa bayan. At ikaw, dumating ka kasama ang lahat ng mga gwardyang ito, upang takutin ang isang simpleng dalaga na tulad ko. Ngayon, ilalantad ko ang lahat ng iyong mga ginawa. Sa buong kabisera, tingnan natin kung sino ang parurusahan ng iyong ama, ang hari. Adeline de Valois, hindi mo magagawa yan. Alaynan. Makinig kayong lahat sa akin. Hindi maglalakas loob si Adeline de Valois na saktan ako. Saksakin ninyo ako ng pana, itong nakamaskarang gigolo. Protektahan ang aking munting kayamanan. Tigilan ng lahat. Walang gustong mabuhay, tama ba? Tristan. Anong ginagawa mo rito? Ang ikatlong prinsipe. Ang ama at kapatid ni Binibining de Valois ay nasa hangganan. Nag-aalala ang kamahalan para sa kanyang kaligtasan. Espesyal niya akong inutusan. Nahalin dito upang protektahan siya, kaya't malaki ang halaga ng hari sa pamilya ng Valois. Sino ang pinoprotektahan mo? Tristan, bulag ka ba? Hindi mo ba nakikita na ako ay bihag? Siguro nga, ang ikatlong prinsipe na inabuso ang kanyang katayuan, ay kumilos ng iskandaloso. At si Binibining de Valois ay napilitang mamagitan. Eksakto iyan, batang duke ng Montfort. Naglalakad lang ako ng tahimik sa kalsadang ito. Nang bigla, ang ikatlong prinsipe na ito. Hindi ko alam kung anong kabaliwan ang pumasok sa kanya. Siya ay naging baliw na baliw. Sinira niya ang aking karwahe. Kung hindi lang naroon ang aking munting kayamanan, upang protektahan ako. Batang duke, kung wala siya, baka ikaw ay nabigo sa iyong misyong panghari. Talaga. Ilset, tingnan mo. Ginawa niyang kalasag ang kanyang katawan para kay Adrian. Pinoprotektahan ng dalaga ng Valois. Oh, binata, nasugatan ka ba? Malala ba? Are, nasugatan ako, nasugatan. Tingnan mo, sinugatan niya ang kamay ng aking munting kayamanan. Ang kanyang kamay na napakatamis at maputi. Ito ay duguan, nakakawasak makita. Nakakagulat nga. Ilset. Bakit pamilyar sa akin ang anyo ng taong iyon? Tungkol sa nangyari. Ngayong araw, tapat ko itong ire-report sa hari. Halina't bilasan nating gawin ang inventaryo upang makita kung ilang tao ang nasugatan sa tahanan ng Valois. Bilis, bilangin natin kung ilang tao ang nasugatan sa amin. Sa isang iglap, ang batang duke ay maghahain ng reklamo sa hari at makakakuha tayo ng kompensasyon. Aray. Oh, Adeline de Valois. Niloko mo ako. oh at saka, ang maliliit na kamay ng aking munting kayamanan ay dapat ding mabigyan ng kompensasyon. Tama. Kailangan ng kompensasyon. Anong problema, Tristan? Wala. May pulikat lang ako. Ah, nga pala, batang duke. Tingnan mo, ito ay isang espesyal na karwahe na nagkahalaga sa akin ng 1,000 gintong bara. Ngayon, sinira din niya ito. Ang karwaheng yan, sa'yo, paano naman magiging katumbas ng 1,000 pirasong pilak? Hindi ito 1,000 pirasong pila. Ito ay 1,000 gintong bara. Ikaw. Huwag kang mag-alala tungkol sa nangyari ngayong araw. Tapat ko itong ire-report sa hari. Ang hari, siya rin, ay hahawakan ng patas ang usapin. Tama, ang hari ay marunong at maliwanag. Ang batang duke ng Montfort ay napakabuti at makatarungan. Sigurado ako na, hindi ako makakaranas ng ganitong pagkalugi ng walang kabuluhan. Ah, sayang lang, para sa aking karwahe, 1,000 gintong bara, ikatlong prinsipe, hinihintay kita, Humph! Tara na! Nasugatan ka ngayong araw, dapat kang magpahinga ng maaga. Maliit na sugat lang ito, hindi malubha para sa akin. Ayaw ng mga babae na magkaroon ng mga peklat. Dapat itong alagaan ng maingat. Ako ang kumuha nito. Gayunpaman, sa gitna ng krisis, pinrotektahan niya ako ng walang kahit kaunting takot.
Aking munting kayamanan. Ngayong araw. Bakit sa kapahamakan ng iyong sariling kaligtasan? Iginiit mong protektahan ako. Dati, hindi mo ba ako pinrotektahan sa parehong paraan? Ang ikatlong prinsipe ay mapaghiganti at mapaghiganti. Para sa akin, hindi mo ba siya nilapastangan? Aking munting kayamanan. Nadamay tayo. Halos mamatay. Hindi mo pa rin sinasabi ang pangalan mo. Huwag mo akong hawakan. Hahawakan kita. Alam mo ba na? Hindi ka ang aking unang munting kayamanan. Sino siya? Siya. Dati siyang pasaway na kuting na may guhit. Napakaliit, ligaw at hindi mapapamahalaan. Kaya, tinawag ko siyang aking munting kayamanan. Tapos, Pagkatapos, lumaki siya. Tumakas, at hindi na muling bumalik. Kung hindi mo sasabihin ang pangalan mo, ibig sabihin gusto mo ring tumakas? ang dami mong sinabi. Para lang makuha ang pangalan ko. Kaya, hindi mo pa rin sasabihin? Ang pangalan ko ay Adrian. Maaari mo akong tawaging Adrian. Adrian, paano ito isinusulat? Isulat mo sa akin. Tumayo ka muna. Hindi ako tatayo hanggat hindi mo iyan na isusulat. Malaki ang inaasahan ng iyong mga magulang para sa iyo. Inaasahan nilang mapuspos ka ng mga biyaya, taglay ang lahat ng kabutihan, at magbubuhat ka ng mabigat na responsibilidad. Kaya bakit mo gugustuhin talikuran ang mundo? Bahala na. Kung ayaw pag-usapan ni Adrian, hindi na ako magpipilit. Kaya, maaari mo bang sabihin ang iyong apelyido? Aking matamis. Maghintay ka pa ng kaunti, hindi pa ako handa. Okay lang. Sa huli, kung ikaw man ay aking munting kayamanan o si Adrian, ang mahalaga sa akin ay ikaw. Dati, dahil sa aking mga problema, nadamay ka sa aking mga problema. Sa hinaharap, mag-iingat ako, poprotektahan kita, at hindi na kita hahayaang masaktan pa. Hindi ka naging pabigat sa akin. Kailanman. Ako na nagmamayabang na nag-meditate ako ng maraming taon. Ngayon ay nawawalan na ako ng kontrol. Bumalik ako mula sa palasyo kung saan ako naglingkod sa iyo. Ano, hindi mo ba ako binabati ng pagdating? Tingnan mo kung gaano ako kadumi. Nagpagulong-gulong ka ba sa putik? Dahil sa iyong kasalukuyang katayuan, kaya hindi kita mabibisita ng lantaran. Kumusta na sa palasyo? Oh. Ang pangatlong prinsipe ay nakatanggap ng 25 hampas ng pamalo. Ang pamilya ng Martel at ang pangatlong prinsipe ay parehong pinarusahan ng 10,000 gintong bara. Sila ay ihahatid sa tahanan ng mga Valois bukas. Siya ay nasugatan. 25 hampas ng pamalo, kulang pa yan. Pagkatapos ng lahat, isa siyang prinsipe. 25 hampas ng pamalo, hindi pa sapat? Oo nga pala. Ano ang plano mong gawin ngayon? Habang papunta rito, nakita ko si Adeline, na nagpupulong kasama ang ilang tagapamahala. Isang pagpupulong. Kung huhusgahan batay sa nakaraang karanasan. Sa pagkakataong ito, gagawin niya ang isang malaking hakbang. 3 taon na ang nakalilipas, sa unang pagkakataon na nagsagawa siya ng ganitong pagpupulong.
Naging siya ang pinakamayamang tao sa lungsod ng Oriek. Pagkatapos noon, sa tuwing siya ay nagsasagawa ng ganitong pagpupulong, ang isang mangangalakal ay nagkaproblema. Ang kanilang mga negosyo ay kinuha niya at naging pag-aari ng mga Balwa. Ang pagkalugi na kanyang dinanas ngayon ay tiyak na hindi mapapawi ng simpleng kabayaran. Gusto niyang malugi ng lubusan ang aking kapatid. Kaya, ang pagpupulong na ito na kanyang ipinatawag ay hindi talaga ordinaryo. Ang 3 lihim na ito ay dapat ipadala sa mga pamilya Leroy, Gerard, at Serena. Dagdag pa, ayusin ang isang pagkikita sa pagitan ni ama, ina, at ako sa lalong madaling panahon. Mula ngayon, handa na akong pag-agawan ng trono. Ang aking kapatid. Ama ay talagang masyadong kampi para sa pamilya ng Balwa. Binigyan niya ako ng 25 hampas ng pamalo. Kamahalan. Si Tristan de Montfort ay tiyak na mayroon ding mga plano sa impluensya ng duke ng Balwa kung hindi tayo kikilos agad. Kailangan ko ng mga paalala mo, walang silbi ka? Kung hindi mo, para sa kerida ng distrito ng kasiyahan. Nagkasala kay Adeline de Balwa, babagsak ba ako ng ganito kababa? Patawarin po sana ako ng kamahalan. Patay na si Sophie, gagawin ko ang lahat at hindi na ako magkakamali pa. Bumalik ka at sabihin sa duke ng Martel na mabilis na iparating ang kanyang mga pribadong tropa sa kabisera, ipaalam sa Lyria na maging handa na suportahan tayo. Opo, kamahalan. Binibini, hindi ba natin lubusang nagkasala sa ikatlong prinsipe at sa pamilya ng Martel? Kung nagkasala tayo, bahala na. Sa anumang paraan, hindi ako magpapagapi ngayon, at hindi ko rin balak magpagapi. Sa hinaharap, Binibini. Ang pamilya ng Montfort ay nagpadala sa iyo ng imbitasyon. Ito ay para sa pagdiriwang ng kaarawan ng kanilang panganay na anak. talaga? Perpekto. Sa mga nakaraang araw, nakuha ko ang ilan sa mga ari-arian ng ikatlong prinsipe. Ito ang pagkakataon na ialok ang mga ito bilang tanda ng katapatan. Sa prinsipe ng korona, Maaaring hindi interesado ang prinsipe ng korona sa mga ari-arian ng ikatlong prinsipe. Kung maging interesado ang prinsipe ng korona sa iyo at hilingin kang maging kanyang prinsesa ng korona. ay naku, hindi pwede. Hindi ako ang magiging prinsesa ng korona. Ako, sinira ko lang ang momentum ng ikatlong prinsipe. At maaari lang akong sumali sa prinsipe ng korona sa pamamagitan nito. Sa buong mundo, ikaw lang ang tumatanggi sa titulong prinsesa ng korona. Ang hari ay isang tunay na naliwanagang pinuno. Sa ganitong pinuno, ang aking pamilya ng Valois ay maaari kahit papaano. Mabuhay ng mapayapa at walang alalahanin sa ngayon. Kung ang prinsipe ng korona ay isa ring naliwanagang pinuno, kung gayon ang angkan ng Valois ay maaari, kahit papaano ay mapanatili ang kasalukuyang karangyaan nito. At Pagkatapos, inalagaan ako ng aking kapatid sa loob ng 25 taon. Ako ay isinilang upang tamasa ang buhay. Bakit pa ako dapat magpakasal? Ang paglalakbay sa mundo, hindi ba iyon mas nakakatuwa? Kaya, ano man ang iyong pagkatao, sa iyong mga plano, wala bang lugar para sa akin? Ano? Oh. Naku. Pero, siya ay ganito. Gaano nakatagal? Hindi kumain ng maayos si Adrian nitong mga nakaraang araw. Mukhang mula nang huli siyang nagtampo. Sa inyo, Binibini. Nanatili siyang malungkot. Napakasensitibo ni Adrian. Narinig kaya niya na gusto kong maglakbay sa mundo. At natatakot siyang iiwan ko siya. Alaynan. Kasalanan ko na inilayo ko siya, tapos iniwan ko siyang malungkot nang hindi inaalo. Kung magpapanggap akong mahuhulog sa kanyang liksi, tiyak na lalapit siya para alalayan ako. Aray. Aray. Iniisip niya talaga akong 3 taong gulang. Aray. Aray, aking munting kayamanan, bilisan mong iligtas ako. Aray, ang sakit-sakit ko. Ah. Ah.
Ah. Anong nakakatawang posisyon? Nakakahiya. Hehe. Adrian, akala ko kahit mahulog pa ako, hindi mo na iyon papansinin. Bakit ka malungkot? Ano ang iniisip mo? Nagtataka ako kung totoo ba ang sinabi mo o pa rin. Mahal kita. Mamahalin kita, buong buhay ko, aalagaan kita. Maaari mo itong hilingin sa akin. Nang paulit-ulit, Adrian. Aking matamis, ikaw ang nagtulak sa akin. Huwag ka nang umasang makakatakas ka. Adrian, hindi ba dahil sinabi kong gusto kong maglakbay sa mundo? Kaya natakot ka, naiiwan kita, at kaya ka nalungkot. Masyadong direkta. Kung gayon, paano mo balak humingi ng tawad? Hanggat hindi ito sobra, ibibigay ko sa iyo. Adrian, kaya gusto mong pumirma ng kontrata ng kasal sa akin? Hindi. Hindi ko maaaring pirmahan ang kasunduan sa kasal na ito. Adeline, niloloko mo lang ba ako? Siyempre, hindi. Adrian, dahil hindi pa napuputol ang aking kasunduan kay Julian Dimartel. Kung pipirmahan ko ang kontratang ito kasama ka, ipapakulong ako ng pamilya Martel hanggang sa aking mga huling araw. Dahil lang ba sa pamilya Martel? Siyempre. Kailangan nating kumilos agad kung gayon. Gusto mo bang samahan ako bukas sa pagdiriwang ng anibersaryo ng mga Montfort? Lanan, Hindi mo ba sinabi noon na kung mapapansin ako ng prinsipe ng Corona at gusto niyang maging prinsesa ng Corona ako, ano ang gagawin mo? Nakahanap na ako ng solusyon. Sa susunod na may makapansin sa akin, sasabihin ko sa kanila na ako, ang puso ko ay sa iyo. Okay ba iyan sa iyo? Kamahalan, ang aming mga negosyo sa silangan at hilaga ng lungsod ay nalunok lahat ni Adeline de Valois, at ang mga nasa kanluran at timog ay sumali lahat sa pamilya de Valois. Dapat ko na siyang pinatay nung huling pagkakataon. Nasaan na siya ngayon? Ayon sa mga ulat ng aming mga especially iya, papunta siya sa tirahan ng mga Montfort kasama ang lalaking iyon. Kamahalan, dapat na ba tayong kumilos ngayon? Tara na. Binibini, dumating na ang lehitimong anak na babae ng pamilya de Valois, kasama ang kanyang kasintahan. Sino ang kanyang kasama? Dumating si Binibining de Valois kasama ang kanyang kasintahan, at ang batang duke ay kasama niya sa lahat ng oras. Hindi ko akalain na tratuhin ni Tristan si Adeline de Valois nang may ganoong paggalang. Magandang araw, Binibining de Montfort. kailangan kong humanap ng paraan para makatakas at makita si ama at ina. Kaya pala siya ang kasintahan ni Adeline de Valois. Mukhang maganda nga ang kanyang tindig, ngunit sa pagtingin sa kanyang pangangatawan, bakit parang pamilyar siya sa akin? Mukha siyang medyo. Naku, ang aking pinsan. Hindi ko dapat ipagkanulo ang aking pagkakakilanlan ngayon. Huli na para tumakas. Sakuna, kung makilala ako agad. Hinaranggan mo ang kasintahan ni Adeline. Siya ay isang kilalang bisita. Ang paulit-ulit na pagtawag sa kanya ng kasintahan, ay napakabastos. Halika sandali, halika, kakausapin kita. Tristan, huwag mo akong hilahin. Hoy, Tristan.
Magandang araw, Adeline. Kayo po ba si Binibining de Valois? Adeline. Maraming tao. Medyo masyadong mainit, hindi ba? Bakit kailangang magpakilala kung binabati lang ako? Binibini. Ano iyon, Elisa? Nawala ang prinsipe. Ano? Nagdala ako ng napakaraming tao kasama ko. At hindi nyo kayang bantayan ang isang tao lang. Nabigo kami sa aming tungkulin. Pakiparusahan nyo kami, Binibini. Bakit kayo nakaluhod? Nawala siya. Hanapin nyo siya. Opo, Binibini. Kung ang aking munting kayamanan ay mapahamak, personal ko kayong pananagutin. Sige na, sige na, sige na. Kamahalan, Binibining de Valois, kasama ang mga tao mula sa kanyang tahanan, ay hinahanap ang prinsipe ng korona. Mukhang mahalaga kay Adeline, ang ating mahal na Adrian. Narito na ang ating mahal na Adrian. Ama, Mahal kong Adrian. Mabilis mong alisin ang belo sa iyong mukha. Mahal kong Adrian, ayaw ba ng aking munting Adeline na alisin mo ito? opo, Suwail na anak. Mas mababa ba ang bigat ng aking mga salita kaysa sa kay Adeline? Mahal kong Adrian, nagpunta ka ba talaga ngayon para bisitahin kami, si Ina at ako? Mayroon bang iba? opo. Isang sulat para sa akin? Akala ko namimiss mo ako. Pero bumalik ka para magreklamo tungkol sa iyong ikatlong kapatid. Ang aking kapatid at ang pamilya ng Martel ay bumuo ng isang faksyon para sa kanilang pansariling kapakinabangan. Hindi matatawaran ang mga ebidensya. Kung ang aking ama ay isang mapanuring pinuno, dapat siyang magpakita ng malaking talas ng isip. Ang ating mahal na Adrian na ang iniisip lang ay ang kanyang espiritual na pagreretiro at tumatangging maging prinsipe ng korona. Ngayon, para sa ating munting Adeline, nagmamalasakit na siya kahit sa mga usapin ng estado. Kamahalan, bihira kaming bisitahin ng ating mahal na Adrian. Bakit napakabigat niyo sa kanya? Dahil nga hindi niya tayo karaniwang hinahanap, kaya ako nagagalit. Ama, ina. Lahat ng gusto kong sabihin ay nasa sulat na ito. Nasa inyo na ang desisyon. Kung paano susunod, ako ay alis na. Nagmamadali ka bang umalis? Kung hindi niya ako mahanap, mag-aalala siya. At saka, kung hahayaan mong mag-alala ng kaunti ang batang si Adeline. Sige na, umalis ka na. Nakita ko lang si Adeline, hindi kanya mahanap, at galit na galit siya. Ang mga tagapagsilbi sa tahanan ng Duke ng Valois ay pawang nakaluhod. Ang batang ito. Binibini, naghanap na kami, ngunit wala pa rin kaming nakitang bakas ng prinsipe. Ang taong kumuha sa prinsipe ay dapat napaka-impluwensyal. May nakakita sa kanya, ngunit hindi naglakas loob na sabihin sa inyo. Magsiyasat kayo. I-block nyo ang paligid ng tahanan ng mga Montfort. Walang dapat umalis. Tingnan nyo kung sino ang mga bisita ngayon. Opo, Binibini. Binibini, dumating ng ikatlong prinsipe. Posible kayang napunta si Adrian sa kanyang mga kamay? Binibining de Valois, nais ng ating kamahalan na makausap ka ng pribado. Adeline. Anong lakas ng loob? Naglakas loob kang galawin ang aking mga ari-arian sa bayan? Ikatlong prinsipe, kung ikaw ay walang kakayahan at nawawala ang iyong mga ari-arian, ano ang kinalaman yan sa akin? Adeline. Binibigyan kita ng huling pagkakataon dahil sa ating nakaraan. Kung isusuko mo sa akin ang iyong kasintahan at pakasalan mo ng maayos ang pamilya ng Martel, hindi ka na pagbabawalan ng prinsipe na ito. Ang aking mga pribadong bagay ay hindi kabilang sa ikatlong prinsipe. Mas gusto kong tanungin ang ikatlong prinsipe, ang aking lalaki. Hindi ba ikaw ang kumuha sa kanya?
Ano ang sinasabi mo? Kamahalan, nawawala ang kasintahan ni Binibining de Valois. Hinahanap siya nito. Mas mabuti pang nawala siya. Mas mabuti pang mahanap mo siya agad. Kung mapunta siya sa kamay ng prinsipe na ito, patay na siya. Dahil hindi naman ang ikatlong prinsipe ang kumuha sa kanya. Wala na tayong dapat pag-usapan. Pinayagan ka ba ng prinsipe na ito na umalis? May iba pa ba? Mahal na Adeline, kung ang titulo bilang batang dukesa ng Martel ay hindi ka nasisiyahan, maaaring ialok sa iyo ng prinsipe na ito ang posisyon bilang pangalawang asawa. Ano sa tingin mo, mahal na Adeline? Ano? Ang ikatlong prinsipe ay handa na ialok sa akin ang posisyon bilang pangalawang asawa. Oo. Dahil ang titulo bilang batang dukesa ng Martel ay hindi ka nasisiyahan. Inaalok sa iyo ng prinsipe na ito ang posisyon bilang pangalawang asawa. Ano ang masasabi mo? Sa ganitong kaso, maaari itong ayusin. Kung gayon, kamahalan, ilapit ang iyong tainga. Sasabihin ko ito sa iyo ng lihim. Sige. Maaari ka lang mangarap. Adeline, hindi ka panipaniwala. Hindi ka lumuluhod sa harap ng prinsipe na ito, at naglakas loob ka pang pagtawanan siya. Anong parusa ang nararapat sa'yo? Ikatlong prinsipe, wala akong kasalanan, wala akong pagpipilian. Kung hindi mo ako papayagang umalis, kailangan kong utusan ang aking mga bantay na bigyan ka ng leksyon. Pagkatapos ay pupunta ako sa palasyo para makita ang aking tiyuhin na si Harry. Para magreklamo, huwag mong kalimutan ang aral noong huling beses. Dahil sa paulit-ulit mong paglapastangan sa maharlikang pamilya, ipapapatay kita kaagad. CJ, kung hindi ka nag-aalala, sa pagkakaroon ng reputasyon na inaabuso mo ang iyong kapangyarihan, kung gayon, parusahan mo na ang hamak na lingkod na ito ngayon din. Ang prinsipe na ito, dahil sa paggalang sa iyong ama at kapatid, ay maaaring magligtas ng iyong buhay. Ngunit, naiwasan ng parusang kamatayan. Ngunit ang kaparusahan ay hindi maiiwasan. Mga bantay, lakpin ang kasintahang iyon. Adrien, mag-ingat ka. Tristan, kayo na naman. Ang karayom na pilak na ito ay tila hindi galing sa Soria. Ang ikatlong prinsipe ay nagdala ng mga tao upang manakit ng isang tao sa aking tahanan ng Montfort. Natatakot ako na ito ay hindi masyadong naaayon sa mga patakaran, hindi ba? Isa lamang siyang hamak na kasintahan. Ano ang pakialam ko kung patayin ko siya? Damien, napakayabang mo. Pagbati, ama at ina. Pagbati sa Harry at Reyna. Ama, ina. Si Adeline de Valois ay hinamak ang maharlikang pamilya. Siya at ang kanyang hamak na kasintahan ay lumabag sa autoridad. Taksil. Ikaw, bilang isang prinsipe, inaabuso mo ang iyong kapangyarihan upang takutin ang iba. Hindi ka ba nahihiya? Maaari na kayong lahat tumayo. Ang batang babae na ito mula sa pamilya ng Valois ay palaging pinoprotektahan si Adrian. Tila ang kanyang damdamin para kay Adrian ay hindi isang panig lamang. Hindi ito katanggap-tanggap. Ama, si Adeline de Valois ay talagang hindi katanggap-tanggap. Hindi lamang niya hinamak ang pamilya ng Martel, kundi nagpapasikat pa siya kung saan-saan kasama ang isang kasintahan. Nararapat siyang mamatay ng 1,000 beses. Hinihiling ko sa iyo, ama, na parusahan siya. Taksil. Ama. Aking minamahal na Damien. Ikaw ay isang prinsipe. Dapat mong ibahagi ang aking mga alalahanin. Hindi ang araw-araw na makipag-away sa anak ng aking kapatid na panumpa. Opo, ama. Aking munting Adeline, halika. Kamahalan ang Reyna. Nakikita ko ang iyong mga mata na pabalik-balik. Sino ang hinahanap mo? Kamahalan ang Reyna. Nakita ko na kayo at ang Harry ay dumating. Kaya gusto ko lang makita, kung naroon din ba si Kamahalan ang prinsipe ng korona. Ang prinsipe ng korona. Aking munting Adeline, bakit bigla kang nagtatanong tungkol sa prinsipe ng korona? Ako, ay medyo mausisa lamang. Ang prinsipe ng korona, siya ay nasilo.
Sino ang makakagawa ng ganito sa kasalukuyang prinsipe ng korona? Maaari kayang ang prinsipe ay talagang may sakit muli tulad ng sabi sa chismis. Ang reyna ay hindi naglakas loob na sabihin ito ng direkta. Kaya sinabi niyang siya ay nasilo. Kakaiba, ang prinsipe ng korona ay may sakit at hindi makapupunta. Paano nagagawa pa rin ng kamahalan, ang reyna, na magsaya sa sitwasyon? Maaari kayang. Mahilig din po ba kayo ng hari sa chismis? Aking munting Adeline, halika't makipagkwentuhan ka sa akin. Ikukwento ko sa iyo ang mga nakakatuwang anekdota tungkol sa prinsipe ng korona noong bata pa siya. Ano ang gusto ni Ina? Wala akong anumang intensyon na makialam sa mga pribadong usapin ng prinsipe Sandali ng lang korona. po ng pagkausyoso. Aking munting Adeline, bakit ka mag-aalala? Malapit na ang iyong kasal. Nais kong ayusin ang iyong kasal, at pag-usapan ito kasama ka. Kanino nais ni Ina na ayusin ang kanyang kasal? HMPH, Adeline de Valois, kailangan mong magpakasal. Ang iyong kamahalan, ang hari. Ang iyong kamahalan, ang reyna. Ayokong pakasalan ang batang duke ng Martel. HMPH, anong lakas ng loob? Naloloy ka bang sumuwi sa isang utos ng imperyo? Sa harap ni Ama? Pinayagan ba kitang magsalita? Ama. Si Adeline de Valois ay hindi sumusunod sa pamantayan at rebelde. Mayroon siyang kasintahan. At sumusuway sa isang utos ng imperyo. Bakit hindi siya pinarurusahan ni Ama? Labis na pinapabura ni Ama ang pamilya ng Valois. Siya ay may kinikilingan. Maaari nitong mawala ng gana ang ibang mga ministro. Mukhang interesado ka sa mga usapin ng korte. Ama. Ama, totoo ang sinasabi ko. Ang lehitimong anak na babae ng mga Valois ay nagdulot ng malaking usapin sa bagay na ito. At maraming ulat ang naisumite tungkol dito. Kailangan siyang parusahan, Pascal. Sa biyaya ng langit, ipinag-uutos ng hari ang sumusunod. Ang duke ng Valois, dahil hindi niya natutunan na turuan ng wasto ang kanyang anak, ay dahil dito, pinarusahan ng pagkumpiska ng sahod sa loob ng 5 taon. Ito ang aming kagustuhan. Hindi. Adrian, Aking munti, pinarusahan ko ang pamilya ng Valois. Sumasang-ayon ka ba? ang iyong kamahalan ay matalino at naliwanagan. Lubos akong kumbinsido. Mabuhay ang hari, mabuhay ang kamahalan. Alam na alam ni Ama na nagplano ng masama ang aking kapatid na si Damian at ang pamilya ng Martel. Paano niya mapaparusahan ang pamilya ng Valois nang hindi nakikilala ang totoo sa mali? Nawalan na siya ng katinuan. Ito na ba ang kasintahan na nahanap mo? Ang iyong kamahalan. Siya, ang amang pinili ko para sa aking mga magiging anak. Ang batang duke ng Martel na ito ay may immoral na pag-ugali. Hindi siya karapat-dapat na maging ama ng aking mga anak. Ako mismo ang personal na pumili ng ama ng aking mga magiging anak. Tungkol naman sa pagputol ng kasunduan sa kasal, siya ay inosente. Nakikiusap ako sa kamahalan na magpakita ng awa at huwag siyang parusahan. Mahusay mo siyang pinoprotektahan. Hindi rin ako ang uri ng tao na humuhusga ng walang pagkilala. Pascal. Opo, kamahalan. Sa biyaya ng langit, ipinag-uutos ng hari ang sumusunod. Ang duke ng Valois ay tapat at makabayan. Lumaban siya para sa kaharian sa loob ng maraming taon. At isang haligi ng kaharian. Espesyal naming iginagawad sa kanya ang 1,000 ektarya ng matabang lupa. 1 bilya na may mainit na bukal. At 1,000 gintong bara. Ito ang aming kagustuhan. Mabuhay ang hari, mas matimbang ang mga gantimpala kaysa sa mga parusa. Mukhang may malalim na sama ng loob ang hari sa pamilya ng Martel at sa ikatlong prinsipe. At sinasamantala niya ang pagkakataon upang bigyan sila ng babala. Tinatanggap ko ang utos sa ngalan ng aking ama. Ama, huwag. Malinaw na ang hatol. Damian, ano pa ang masasabi mo? Hindi ko po sana, Ama. Nagpoprotesta lamang ako laban sa kawalang katarungan na ginawa sa aking pinsan. Si Adeline de Valois ay hindi iginagalang ang mga bertod ng kababaihan. Kung ang lahat ng kababaihan sa kaharian ay tulad niya, hindi ba't ito ay lubos na walang katuturan? Ama, hindi po ba kayo natatakot sa pagpuna ng mga iskolar at makata? Walang galang. Bilang isang prinsipe, pinamamahalaan mo ang mga usapin ng korte sa mapaminsalang paraan, at ang tanging kinaiinteresan mo lamang ay ang mga usapin ng kababaihan. Bumalik ka sa iyong silid at magnilay-nilay sa iyong mga ginawa. Dagdag pa, hindi mo na kailangang asikasuhin ang bantay ng hari. Ipagkatiwala mo ang lahat ng kapangyarihan kay Tristan.
Salamat, kamahalan. Ama, pinapahina ninyo ang aking kapangyarihan sa korte. Determinado kayong protektahan ang pamilya ng Balwa. Uuwi na po ako, ama. Maghintay ka. Sa hinaharap. Kung gagawa ka pa ng isa pang hindi angkop na kilos, buhay kitang balatan. Naiintindihan ko, ama. Aking munting Adeline. Huwag na nating pag-usapan pa ang iyong kasunduan sa kasal. Magkwento ka na lang ng isang bagay na kawili-wili. Ang reyna, ipinanganak na Montfort, bagaman siya at ang ina ng ikatlong prinsipe, mula sa pamilya ng Martel, ay nasa magkasalungat na panig. Siya pa rin ang reyna higit sa lahat. Ngayon, nagdulot ako ng kahihiyan sa karangalan ng maharlikang pamilya. Hindi naman siguro gugustuhin ng reyna na palayuin ako, upang saktan ang aking munting kayamanan. Kamahalan ang reyna. Paano kung ikwento ko sa inyo, kung paano ko siya dinukot para gawin siyang aking kasintahan? Napakagaling. Kung gayon, isasama ko siya sa atin. Kamahalan ang reyna, mas masaya kung ikukwento ang istorya sa kanyang presensya. Aking munting Adeline. Adrian, huwag kang mag-alala, ang reyna ay napakabait na tao. Talagang nakakatawa. Kung gayon, isama mo ang iyong minamahal na Adrian. Salamat sa iyong kabutihan, kamahalan. Bumalik tayo sa palasyo. Tara na. Ang malanding iyan ay talagang makikipag-alyansa sa prinsipe ng korona. Kamahalan, ang batang duke ng Martel ay napalibutan na ang tirahan ng mga Montfort. Naghihintay na lang siya ng isang utos mula sa inyo. Mamuno ng mga tropa upang salakayin. Sabihin na may nakapasok na nang hihimasok. Opo. Ama, ang tronong ito ay akin lamang. Ang aking mahal na si Adrian ay matalino at namumuhay ng malinis at kagalang-galang. Hindi siya interesado sa mga usapin ng estado. At iniisip lamang ang pagbigkas ng kanyang panata. Mukhang interesado si mahal na Damien sa mga usapin ng estado, ngunit siya ay nag-i-invest lamang sa mga palihis at hindi tapat na paraan. Kamahalan. Narito ang nakatagong sandata na ginamit ng mga tauhan ng ikatlong prinsipe. Isang bagay mula sa Lyria. Oo, ang karayom na ito ay naglalaman ng matinding lason na pumapatay sa unang dugo. Ang ikatlong prinsipe ang gustong gumamit ng taksil at may lason na sandata na ito upang patumbahin ng prinsipe ng korona kung hindi ako nakarating sa tamang oras. Natatakot ako na. Walang katuturan. Ang isang prinsipe na karapat-dapat sa pangalan ay makikipagtulungan sa kaaway at ipagkakanulo ang kanyang bansa at gagamit ng ganoong taksil na sandata para pumatay. Tristan, iniuutos ko sa iyo na agad na dakpin ang ikatlong prinsipe. Oo. Pakalmayan ang iyong galit, kamahalan. Ang reyna at ang lehitimong anak na babae ng pamilya Balwa ay masayang nag-uusap. Hindi mo rin ba gustong makarinig ng ilang nakakatuwang anekdota? Ang aking mahal na si Adrian, na walang anumang pagnanasa, ay mayroon na ngayong mahal sa kanya. Mula doon hanggang sa magpakita ng interes sa mga usapin ng estado, isang hakbang na lamang. Mabuti. Tita, lahat sila ay nagsasabi na tayo, mga babae, ay dapat tanggapin na ang mga lalaki ay maaaring magkaroon ng maraming asawa at kerida. Nang marinig ko iyon, naisip ko, sa anong karapatan, hindi ito patas, kung si Julien ay maaaring magkaroon ng kerida. Maaari rin akong magkaroon ng isa. At pagkatapos, bakit siya ang iyong dinukot, siya, at hindi ang iba? Kung nakilala mo ang iba, idudukot mo rin ba siya? Alaynan. Aking matamis, bakit ako? Dahil napakagwapo ni Adrien. Noong unang beses na nakita ko siya, nagkaroon ako ng impresyon na siya ay isang makalangit na nilalang na ipinatapon sa lupa. Sa sandaling iyon, iginiit niyang maging monghe siya. Nang walang asawa o kerida, isang tao na napakadalisay at inosente. Naisip ko, hindi ba ito ang perpektong kandidato na ipinadala sa akin ng langit upang maging kasintahan ko? Aking munting Adeline. Gaano siya kagwapo? Maaari ko ba siyang makita?
Patawarin ako ng iyong kamahalan, ang reyna, dahil masyadong makapangyarihan ang pamilya ng Martel. Hindi maipakita ng aking munting kayamanan ang kanyang mukha. Natatakot ako na sa gayon, hindi ko siya mapoprotektahan. Aking munting Adeline, noong ipinanganak ka, nakita kitang napakatamis at kaibig-ibig, at napakagandang magkapares sa aking prinsipe ng korona. Naisipan ko, sayang. Ang iyong ama ang umiyak ng umiyak, sa mga bisig ng hari. Sinasabing natatakot siya, na hindi kanya mapoprotektahan pagkatapos ng kasal. Dito na nagamit ng pamilya ng Martel ang pagkakataon. Kamahalan, ang reyna, bakit ninyo binabanggit ang paksang ito ngayon? Aking munting Adeline, sinasabi ko, kung kakanselahin mo ang iyong kasunduan sa kasal sa pamilya ng Martel, at ipapakasal kita sa prinsipe ng korona, papayag ka ba? Kamahalan, ang reyna. Ayokong pakasalan ang prinsipe ng korona. Ako ay gusto lamang makasama si Adrian. Ngunit ang kasintahang ito ay may hindi tiyak na pagkatao. Aking munting Adeline, ibig bang sabihin nito, kahit sino pa ang maging ang binatang ito sa hinaharap, anuman ang kanyang pagkatao, siya ang gugustuhin mo at wala ng iba? Hanggat ang binatang ito ay hindi ako niloloko, hindi nagsisinungaling sa akin. At tapat sa akin. Ako ay magkakaroon lamang ng mata para sa kanya. Kung malalaman niya na ako ang prinsipe ng korona, ituturing ba niya akong niloko siya at nagsinungaling sa kanya? Kamahalan. Ang ikatlong prinsipe, kasama si Julian de Martel, ay namuno ng 100,000 pribadong sundalo, at pinalibutan ng tirahan ng mga Montfort. Malapit na silang umatake. Pakiusap, kamahalan, mabilis na lumikas. Ano ang sinasabi mo? Ang ikatlong prinsipe ay naging napakabaliw. Tita, pakihatid po agad si Dio palayo dito. May mga bantay ako, hayaan ninyo silang protektahan kayo, at ihatid kayo palayo. Ngayon, wala sa inyo ang aalis. Bruto, ano ba talaga ang gusto mo? Ang gusto kong gawin? Siyempre gusto kong maging hari. Damien, nababaliw ka na. Patayin ang hari at paslangin ang ama. Iyan ay kasuklam-suklam na pagtataksil. Kayo ang kasuklam-suklam. Alam ng lahat na ang tirahan ng mga Montfort ay malapit sa prinsipe ng korona. Kung papatayin kita ngayon, maaari kong pagbintangan ng mali ang prinsipe ng korona. Sa sandaling iyon, maaari kong ipaghiganti ang aking ama at mamana ang trono. At kayo ang tunay na mga taksil at rebelde. Walang hiya ka. Hindi mo karapat-dapat ang trono. Isang babaeng may kerida, na may ganitong katapangan at talino. Sino ka talaga? Lalo kang hindi karapat-dapat malaman kung sino ako. Adrien, mag-ingat ka. Kasuklam-suklam na tusong tao. Adrian. Haha. Sino ang mag-aakala na ang isang prinsipe ng korona, para makuha ang pabor ng pamilya ng Valois, ay hindi mag-aatubiling maging kerida ng mga Valois? Anong talinong kalkulasyon? Ano? Adeline de Valois. Ikaw na napakatalino sa buong buhay mo. Hindi mo alam kung sino siya. Siya ang prinsipe ng korona mismo. Talaga namang inakala ko na ang kanyang kamahalan ng prinsipe ng korona ay ganap na naglaan ng sarili sa espiritual na buhay, walang anumang pagnanasa. Sino ang mag-aakala na ang kanyang espiritual na pagreretiro ay isang panloloko? At para patatagin ang kanyang posisyon bilang prinsipe ng korona, ang pagiging kasintahan mo ang tunay niyang layunin? Minamaliit kita. Totoo kaya ang sinasabi niya? Lahat ng ito. Plano mo ba? Hindi, aking matamis. Hindi ito ang iniisip mo. Adrien, Aking matamis. Hindi kita kailanman niloko. huwag ka nang magsabi pa. Aayusin natin ang ating mga usapin. Mamaya. Kailangan mong makaligtas. Anong magkasintahan na isinumpa? Padadalhan ko kayong dalawa sa kabilang buhay ngayon. Mga gwardya. Hinihintay mo ba siya? Paano ito posible? Kapatid ko. Itigil mo na yan. Ang mga tauhan ni Julian ay nalipol na. Sa kakaunting tao mo. Kung magkasakitan kayo, ikaw ang mamamatay. Imposible. Nandyan pa ang mga tao ng Lyria.
Handa silang suportahan ako para maging hari, sa sandaling magbigay ako ng utos. Sasakupin nila ang imperial na lungsod. At ipapahayag akong hari. Ang mga sundalo ng Lyrian na inaasahan mo ay nalipol na ng hukbo ng Valois. Imposible. Hindi ako naniniwala. Hindi ka naniniwala? Ang pakikipagsabuatan mo sa kaaway at ang iyong mataas na pagtataksil ay natuklasan ko na, nabalitaan ko na ang duke ng Valois at ang kanyang anak. Kapatid ko, hindi mo iniisip na wala kang anumang kapintasan. Damien, lahat ng ginawa mo ay nasa ilalim ng kontrol ng kanyang kamahalan ang prinsipe ng korona. Ano? Akala ko'y wala kang ambisyon para sa trono. Ngunit mayroon kang napakalalim na mga pakana. Wala talaga akong ambisyon para sa trono. Kung mamumuno ka ng masikap at mamahalin mo ang iyong bayan, ibibigay ko sa iyo ang kahariang ito ng walang pag-aalinlangan. Ngunit handa kang gawin ang lahat na may hindi matitiis na kalupitan. Kung opisyal na nasa iyong mga kamay ang kahariang ito, ito ay magiging pagdurusa ng bayan. Kahit para sa kabutihan ng kahariang ito. Hindi kita hahayaang magtagumpay. Tapos na ang lahat. Adeline, kasalanan mo ito. Ang isang lalaki ay maaaring magkaroon ng maraming asawa. Saan ako nagkamali? Kung nanatili ka lang ng tahimik sa iyong lugar, at nakipag-alyansa ka sa pamilya ng Martel sa pamamagitan ng kasal. Ano ang mali roon? Ngunit iginigiit mong kunin ang prinsipe ng korona bilang kasintahan na nagdulot sa akin ng ganitong kapalpakan. Ngayon, isama ko kayong dalawa sa libingan. Adrian. Palagi mong inakala na ikaw ang dumukot sa akin. Ngunit hindi mo alam na lahat ng ito ay sa sarili kong kagustuhan. Sa unang tingin, pumayag na ako. Sinamantala ko ang iyong kawalang bahala. At ang iyong hindi sumusunod sa pamantayan na paraan ng pagkilos upang magtago sa likuran mo. Gusto kitang samahan. Ngunit hindi ko nagawang sabihin ang aking pagkakakilanlan. Ito ay dahil natatakot ako. Adrian, huwag. Natatakot ako na hindi mo na ako gusto. Huwag ka nang magsabi pa. Pinapatawad kita. Hindi ako galit sa iyo. Ipatawag natin ang doktor ng hari. Doktor ng hari. Bilisan, tawagin ang doktor ng hari. Patawarin mo ako. Gwapo kang bata. Napakagwapo mo talaga. Ano ang pangalan mo? Naaalala ko na ngayon. Naaalala ko, Adrian, ang monasteryo ng Valclair ay hindi ang unang pagkikita natin. Hindi ikaw ang taong unang minahal ko sa unang tingin. Ikaw ang minamahal ko mula pa noong bata ako. Adrian. Doktor ng hari. Binibini, ito ang bagong lunas na ipinag-utos ni Kamahalan kay Dr. Chen O na paunlarin. Makakabuti ito sa mga sugat ng prinsipe ng korona.
3 buwan na. Hindi ko alam kung madyay gising pa ang prinsipe ng korona. Hanggat hindi siya nagigising, aalagaan ko siya. Mananatili akong lagi sa kanyang tabi. Ngunit, binibini, ang iyong kasal. Sa buhay na ito, wala akong balak magpakasal sa iba. Umalis ka. Adrian. Ang ikatlong prinsipe ay na-neutralize. Ang buong pamilya ng Martel ay ipinatapon. Ang aking kontrata ng kasal sa pamilya ng Martel ay kinansela rin sa desisyon ng hari. Adrian, hindi ba't lagi mong gusto ang isang kontrata ng kasal? Sa sandaling magising ka, ipinapangako ko sa iyo na mananatili sa iyo habang buhay. Sige ba? Adrian. Adrian, Elisa, hindi mo ba nakita si Adrian? Nasa silid ba ang prinsipe ng korona? Adrian. Nawala si Adrian. Ah, Adrian. Ipinangako mo sa akin. Nagugulin ang buong buhay mo kasama ako. Tumatayo pa ba ang pangako mo? Tumatayo. Tumatayo. Saan ka pupunta? Sa palasyo. Hilingin sa hari na ipag-utos ang aming kasal. Aking matamis, ikaw lang ang magiging isa sa buhay ko.